Pinakasalan niya ang pinakamayamang pamilya sa Korea. Ngunit ang tanong ay, ito ba'y biyaya o sumpa? Ang isang minamahal na manugang ay maaaring magkaroon ng lahat ng kanyang gusto. Ngunit ang isang hindi minamahal na manugang ay hindi kailanman mag-iisip na ang kanyang malamig na biyenan ay nagsimula ng magplano na ikulong siya. Isang ordinaryong tao sa isang psychiatric hospital upang alisin ang kanyang karapatan sa paghati-hati ng ari-arian ng pamilya. Gayunpaman, ang makapangyarihang biyenan na ito ay walang ideya na ang mahinang manugang na inapi niya sa loob ng 18 taon ay malapit nang simulan ang kanyang plano ng paghihiganti dahil 15 taon na ang nakakaraan. Palihim na nagbigay ng pera ang manugang sa isang batang lalaki na ngayon ay naging isang piskal. Dahil ang lalaking iyon ay isang sikat na piskal sa Korea, dapat makuha ng babaeng iyon ang lahat ng nararapat sa kanya. Bilang pangalawang manugang sa pamilya, masasabing si Kim In-suk ay isang magandang panlabas na dekorasyon sa mata ng mga tagalabas, ngunit hindi nila alam na mas mababa pa sa isang katulong ang kanyang posisyon sa loob ng bahay. Bukod pa rito, direktang inutusan ng biyenan niyang tanggalin ang kanyang pangalan, kaya sa loob ng 18 taon, ang lahat ng nasa bahay na iyon ay tinatawag lang siyang. Higit pa rito, sa loob ng 24 oras, siya ay binabantayan ng mga taong inutusan ng kanyang biyenan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kalungkutan na iyon, maswerte siyang nagkaroon ng isang asawa na mahal siya. Nang araw na iyon, biglang inalok siya ng kanyang asawa na dalhin si Kim In-suk sa labas. Upang tuluyan ng makatakas sa kontrol ng ina, nais ng asawa na talikuran ang lahat at dalhin ang kanyang asawa upang tumakas mula sa lugar na ito. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang plano ay natuklasan na ng kanyang ina matagal na. Nang bumalik siya gamit ang isang helicopter upang sunduin ang kanyang asawa, hindi niya inaasahang maabutan ng isang snowstorm. At pagkatapos, natanggap ng ina ang nakakabiglang balita. Sa sandaling iyon, nakatayo ang buong pamilya sa labas ng ospital, habang ang presidente ng kumpanya na nakataas ang noo ay nakatayo at naghihintay, nanonood sa kanyang anak na namatay sa harap niya. Ito rin ang unang pagkakataon na hindi niya alam kung ano ang gagawin. At sa sandaling ito, biglang nagring ang telepono sa bulsa ng kanyang anak. Kinuha niya ito at nakita niyang ito pala ang kanyang manugang, si Kim In-suk. Sa sandaling iyon, umabot na sa rurok ang galit niya sa manugang. Sa libing ng dalawang binata, labis na nalungkot si Kim In-suk kaya nawalan siya ng malay. Sinulyapan ng biyenan ang manugang at agad na inutusan na hilahin palabas ang bagay na ito. Ngunit hindi nila napansin na sa gitna ng mga bisita ay mayroon pang isang espesyal na tao na dumalo. Ang ihibagay na ito ay hindi mapigilan ng misteryosong lalaki ang kanyang galit at agad niyang dinurog ang baso. Dahil sa kanyang mga mata, si Kim In-suk ay isang anghel. Si Han Jae-hoon ay lumaki sa isang ampunan. Noong bata pa siya ay biktima ng direktor na nag-frame sa kanya bilang isang kriminal na pumatay. Mabuti na lang at nakilala niya si Kim In-suk. Kumuha siya ng abogado upang tulungan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at pagkatapos ay palihim siyang binigyan ng pera sa loob ng 15 taon. Ngayon, si Han Jae-hoon ay naging isang sikat na piskal sa Korea. Ngunit buwan-buwan, bumabalik pa rin siya sa ampunan upang magboluntaryo dahil buwan-buwan, mayroong isang anghel na lilitaw at palihim na pinoprotektahan ang lahat. Sa ngayon, inakala ng lahat na si Kim In-suk ay isang mayamang ginang na hindi kailangang mag-alala sa pagkain at damit. Ngunit ngayon, sa wakas ay nalaman ni Han Jae-hoon na ang anghel sa kanyang puso ay namumuhay ng mas masahol pa sa isang tao kapag nasa loob siya ng bahay na iyon. Pagdating dito, nagpasya si Han Jae-hoon na oras na para suklian ang kabutihan ni Kim In-suk. Bilang manugang sa pinakamayamang pamilya sa Korea, sino ang makakapanatili sa bahay na iyon kung wala siyang anumang tuso? Ang manugang na ito ay inapi ng kanyang biyenan sa loob ng 18 taon at kamakailan lang ay namatay ang kaisa-isang bundok niya. Dahil dito, nagpasya ang biyenan na wala ng pag-aalinlangan na gawa ng masama ang manugang. Una, inagaw niya ang karapatan nito sa pag-aalaga ng anak. Sa sandaling iyon, sinabi ng katiwala kay Kim In-suk na kung susuko siya sa kanyang karapatan sa pag-aalaga ng anak, bibigyan siya ng presidente ng 2 bilyong won upang makaalis sa pamilya. Ngunit kung hindi siya sasang-ayon, hindi niya dapat asahan na makakakuha kahit isang sentimo. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mahina at masunuring manugang ay unang beses na tumanggi sa hiling ng kanyang biyenan. Hindi pa alam ng babae na ang kanilang pag-uusap ay narinig na pala ng kanyang anak. Sa sandaling sila na lang ang mag-ina, ipinagmamalaki ng ina ang sinabi sa kanyang anak na hindi niya ito iiwan dahil lang sa pera. Ngunit hindi niya inaasahan na payuhan siya ng anak na sumuko na lang. Sinabi ng bata na sa bahay na iyon, walang sinuman ang nagpapahalaga sa pagmamahal ng pamilya. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanyang ina na mas mabuti pang kunin na lang ang pera at umalis. Sa hinaharap, balang araw ay mamamatay din ang kanyang lola at susunduin niya ang kanyang ina at magpapatuloy na maging anak niya. Pagkatapos marinig iyon, umiyak si Kim In-suk. Ngunit hindi pa rin niya alam na sa susunod, mayroon pa siyang kakaharapin na mas malupit na plano. Sa sandaling ito, matapos marinig ang ulat ng katiwala, nalaman ni Gong Seon-ho na tinanggihan ni Kim In-suk ang kanyang alok. Kung ayaw niyang sumuko, wala na siyang ibang pagpipilian. Gagamitin niya ang paraan na iyon. Tama, gusto ng biyenan na gawing pasyente sa mental hospital ang kanyang manugang. Naranasan mo na ba ang mga guni-guni, mga boses, o mga maling paniniwala? Wala pa akong nararanasan na ganyan. Sinasabi ng isang tao sa tabi niya na dahil labis siyang nababalisa, madalas siyang hindi makatulog. Tumingin si Gong Seon-ho sa kanyang namatay na asawa at sinabing kailangan niyang linisin ang bahay na ito. Kinabukasan, personal na sinundo
ni Gong Seon-ho ang kanyang manugang mula sa ospital at agad na sinabi sa kanya na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang kanyang card. Dahil ngayon ay nag-swipe siya ng 200 milyong won sa isang kasino. At bukas ay pupunta naman siya sa isang mall at mag-swipe ng 30 milyong won. Sa pamamagitan ng matinding kasaysayan ng paggastos na ito, kasama ang diagnosis ng schizophrenia, magagamit ni Gong Seon-ho ang batas upang gawing i-incapacitated ang kanyang manugang. Na nangangahulugang legal na kinikilala ng batas na ang isang tao ay hindi kayang kontrolin ang kanyang sariling ari-arian dahil sa mental illness, kaya ang kanyang mana ay ganap na mapupunta sa tagapangalaga. Kontrolado at sa huli ay wala siyang nakuha. Sa parehong oras, ang lalaking palihim na tinutulungan ni Kim In-suk sa loob ng 15 taon mula nang dumalo siya sa libing ay nakita ang sitwasyon ni Kim In-suk sa pamilya. Dahil dito, palihim siyang nagsimulang mag-imbestiga sa biyenan ni Kim In-suk. Batay sa pagsusuri ng maraming datos, mabilis na nahulaan ni Han Jae-hoon ang malupit na plano ni Gong Seon-ho. Bilang isang sikat na piskal, kinuha ni Han Jae-hoon ang kaso ng Jae Group mula sa kanyang kasamahan. Sa sandaling iyon, tiningnan ng presidente ang piskal na ito na may kaunting pangalan na pumunta sa kanya na may ilang maruruming impormasyon tungkol sa kanilang pamilya, ngunit sa huli ay walang hininging anumang bagay. Dahil dito, agad siyang nagtaka kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nang pumasok si Han Jae-hoon sa bahay ng gabing iyon, may napansin siyang kakaiba. May gumalaw sa mga gamit sa kanyang silid, kaya agad siyang tumawag sa kanyang mga kaibigan upang suriin ito. Tama nga, nakita nila ang isang listening device sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos noon, humiga si Han Jae-hoon sa kama at hinaplos ang kanyang teddy bear. Ito ang regalo na ibinigay ni Kim In-suk sa kanya 15 taon na ang nakakaraan nang siya ay pinakawalan sa bilangguan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang babaeng ito ay laging nagtitiwala sa kanya at inilabas siya mula sa kailaliman. Pagkatapos noon, nagsimula siyang mag-aral para sa kanya. Sa tulong ni Kim In-suk, ginamit niya ang 15 taon upang makamit ang posisyon na mayroon siya ngayon. Ngunit sa parehong oras, sa wakas ay nahulaan ni Gong Seon-ho kung ano ang gusto ni Han Jae-hoon. Gusto mong pumasok sa JIC, di ba? Sa nakaraang investigasyon, nalaman ni Gong Seon-ho na dahil lumaki si Han Jae-hoon sa isang ampunan, wala siyang pamilya, kaya siya ay tinanggihan ng maraming mayayamang pamilya. Kaya naman sigurado si Gong Seon-ho na ang tunay na layunin ni Han Jae-hoon ay sumali sa kanilang JIC Group dahil walang piskal ang makakatanggi sa malaking tukso na makapasok sa kanilang JIC Group. Nag-aalala ako na kung may mali, kailangan pa rin naming maging handa at subukan na sanayin siya ng maayos. Sa kanyang katapangan, baka maging tulad siya ni Abogadong Kim. Baka nga maging isang tuso at sentro pa ng JIC. Ngunit hindi niya inaasahan na ang unang misyon na inilaan ni Gong Seon-ho para sa kanya ay manipulahin ang pangalawang manugang para maging i-incapacitated at ganap na alisin ang kanyang mana. Ang baliw na biyenan na ito ay ang presidente ng isang bilyon-bilyong dolyar na korporasyon at ngayon ay gusto pa niyang ipasok ang manugang sa isang mental hospital. Gayunpaman, hindi niya alam na ang manugang na ito na inapi ng buong pamilya sa loob ng 18 taon ay ang magiging dahilan para magsisi ang buong pamilya niya. Kahapon, ito ay dahil plano ni Gong Seon-ho na gumamit ng malaking halaga ng pera upang kumuha ng isang sikat na abogado. Dahil dito, ipinasa niya ang gawain ng mabilisang pagpapadala ng kanyang manugang sa isang psychiatric hospital kay Han Jae-hoon. Ngunit hindi niya inaasahan na si Han Jae-hoon ay pumunta sa silid ni Kim In-suk mag-isa at agad na nagkatinginan ang dalawa. Kaya pala, si Han Jae-hoon ang batang palihim na tinulungan ni Kim In-suk sa loob ng 15 taon. Sa loob ng 18 taon, mula nang magpakasal siya sa mayamang pamilya na ito, kahit na tiniis ni Kim In-suk ang kahihiyan mula sa pamilya, bawat linggo ay kumukuha siya ng pera mula sa pamilya upang gumawa ng kawanggawa. At si Han Jae-hoon ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki. Tinanong ni Kim In-suk si Han Jae-hoon kung bakit siya naroon at sinabing umalis na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabi ni Han Jae-hoon na tinalikuran na niya ang kanyang pagiging piskal at opisyal na naging abogado ng JIC Group. Ang layunin ng kanyang pagpunta ay upang iligtas si Kim In-suk, ang kanyang idolo noong bata pa siya. Ngunit habang nakikipag-usap siya sa katiwala, biglang nagring ang telepono ni Kim In-suk. Hindi niya inaasahan na sabay din na nagring ang telepono ng katiwala. Kaya pala, kahit ang telepono ng pangalawang manugang ng mayayamang pamilya ay binabantayan. Sa sandaling ito, nalaman ni Han Jae-hoon na sa mata ng mga tagalabas, ang ginang ng mayamang pamilya ay isang anghel. Ngunit sa bahay, siya ay namumuhay ng masama. Pagkalabas niya sa silid, si Han Jae-hoon ay ganap na. Hindi na niya makontrol ang kanyang galit. Siguro, kailangan kong isakripisyo ang lahat upang maprotektahan ang aking anghel sa pagkakataong ito. Kaya siya at ang kanyang mga kaibigan sa ampunan ay nagsimulang mag-uri-uri ng mga ebidensya batay sa schedule ni Kim In-suk. Samantala, sa kabilang panig, nasa bakasyon ako ngayon. Si Kim In-suk ay nagpapadala ng mensahe ayon sa hiling ng katiwala. Kaya pala, kamakailan ay pinagbabawalan si Kim In-suk na umalis ng bahay. Kaya hindi siya makadalo sa ilan sa kanyang mga regular na charitable activities. Dahil dito, sabay-sabay na tumawag ang kanyang mga kaibigan upang
tanungin ang kanyang sitwasyon. Sa sandaling ito, walang sinuman ang nakakaalam na ang alas ni Kim In-suk ay ang mga tawag na ito dahil noong nakaraan lang. Nangyari ang isang malaking issue sa korporasyon ni Gong Seon-ho na direktang may kinalaman sa kaligtasan ng kumpanya. Kaya naman, sinimula ni Gong Seon-ho ang isang komprehensibong reforma sa kumpanya at kailangan niyang makipagtulungan sa gobyerno. Sa simula, lahat ay maayos, ngunit hindi inaasahan na may nangyaring hindi inaasahan. Sa pangkalahatang halalan sa Korea, ang kinatawan na si Baek, na hindi pinapansin ng sinuman, ay biglang naging nangunguna at malapit ng mahalal bilang susunod na miyembro ng asembleya. Ngunit iyon ay masamang balita dahil ang ama ng kinatawan na si Baek, na isang senior executive ng JICE Group noon, ay nagpakamatay matapos siyang paghinalaan na may kinalaman sa korupsyon. Dahil dito, si kinatawan na si Baek ay tiyak na galit sa kanilang korporasyon. Sa sandaling ito, ang presidente ay nag-atas ng isang misyon para sa lahat ng kababaihan sa pamilya na dapat lapitan ang asawa ni kinatawan na si Baek. Basta't mahanap ninyo si Ginang Chin at matulungan ninyo ang kanyang asawa sa pinansyal, maituturing na tapos na ang misyon. Gayunpaman, ang pinakamalaking hamon dito ay si Ginang Chin ay kilala sa pagiging mahirap lapitan, kaya ang kanyang palayaw ay ginang tumanggi. Ang mga direktang nag-aalok sa kanya ng pera ay tinatanggihan niya at lahat ng iyon ay nauwi sa kabiguan. Sinabi ni Gong Seon-ho na sinuman ang makatapos sa misyon na ito ay tiyak na magiging sihi ng JICE Club. Ang lahat ng subsidiary company ay direktang kontrolado. Ngunit hindi nila napansin na si Han Jae-hoon na nakaupo sa isang tabi ay biglang naalala ang ilang mga missed calls sa cellphone ni Kim In-suk kahapon. At sa mga iyon, mayroong isang numero na pag-aari ni Ginang Tumanggi, ang mayayamang pamilya sa Korea. Gaano karaming mga sikreto ang hindi alam ng iba? Sinabi ni Gong Seon-ho sa lahat ng kanyang mga manugang na kung sino man ang makakalapit sa asawa ng mambabatas at matulungan ang pamilya na magbigay ng 5 bilyong won bilang donasyon, ay itatalaga niya bilang sihi ng korporasyon ng pamilya. Nang marinig ito, kumikinang ang mga mata ng lahat na parang headlights ng kotse, at ang susunod na kapanapanabik na bahagi ay malapit nang magsimula. Pagkaalis sa kumpanya, agad na dinala ng pangatlong manugang ang kanyang asawa upang hanapin ang kanyang ama na nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno. Nagmakaawa ang anak na babae sa kanyang ama na tulungan siyang makipag-ugnayan kay Ginang Chin, ang asawa ng mambabatas, nang mas maaga. Maya-maya, sa tulong ng kanyang ama, matagumpay na natagpuan ng pangatlong manugang si Ginang Chin. Nakita lang ang pangatlong manugang na nakangiti ng malapad at kinuha niya ang isang tseke mula sa kanyang bulsa at nonchalantly inilagay ito sa kahon sa tabi niya. Sana iisipin mo itong lucky charm, kaya naglagay ako ng isang lotto ticket sa loob. Pagkatapos gawin ang lahat, umalis ang pangatlong manugang na mayabang na parang nanalo na siya. Sa pagkakataong ito, nakasalubong niya ang panganay na manugang na kasama ang panganay na anak na babae ng mayamang pamilya. Huli ka na, ate. Ngunit sino ang hindi nakakaalam na ang pangatlong manugang na ito ay ang pinakasimple at pinakatanga sa pamilya? At agad siyang naturuan ng leksyon sa mayamang pamilya. Sa pamilyang ito, gaano ka dapat katalino upang mabuhay? Dahil kinabukasan, nakatanggap si Gong Seon-ho ng isang liham na nag-ulat at nag-aakusa sa kanilang JICE Group ng panunuhol. Direktang ibinigay ng nag-ulat ang liham sa kamay ng ministro mula sa panig ng taga-usi. Mabuti na lang at kaalyado din nila siya, kaya ibinalik niya ng buo ang liham kay Gong Seon-ho. Tiningnan ni Gong Seon-ho ang halaga ng pera sa loob ng liham na nakasulat ng malinaw at tumpak. Kaya nahulaan niya na malaki ang posibilidad na ito ay gawa ng isang miyembro ng pamilya. Tiningnan ni Gong Seon-ho ang panganay niyang manugang at panganay na anak. Sa sandaling iyon, dinala ng katiwala ang isang sulat. At sa loob ng sulat ay ang lotto ticket na may halagang 5 bilyong won na ibinigay ng pangatlong manugang kay Ginang Chin kagabi. Pagkatapos noon, tumawag si Ginang Chin. Seryosong sinabi ni Ginang Chin na hindi siya tatanggap ng anumang bagay mula sa JICE Group. Sa parehong oras, hindi pa alam ng pangatlong manugang kung ano ang nangyayari at masayang-masaya siyang nagmamadaling pumunta sa kumpanya. Inakala niya na tinawag siya ng kanyang biyenan upang bigyan siya ng gantimpala dahil sa kanyang malaking kontribusyon. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, harap sa walang awa na mga salita ng kanyang biyenan, natigilan ang inosenteng pangatlong manugang. Sinabi niya na malinaw na tinanggap ni Ginang Chin ang tsek kagabi. Ano ba talaga ang nangyari? Sa sandaling ito, inakala pa rin ng pangatlong manugang na ang kanyang ate ang nagpadala ng liham na nag-uulat. Si Gong Seon-ho na nakaupo roon ay labis ding nag-aalala dahil ang papel at selyo na ginamit sa sulat ay galing sa loob ng pamilya. Ngunit sino ang sumulat ng liham na ito? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Han Jae-hoon na nakaupo sa tabi niya ay kinabahan din dahil kahapon, personal siyang gumawa ng isang peking sulat. Ngunit ang sulat na isinulat niya ay hindi isang liham na nag-uulat. Kaya pala, nais ni Han Jae-hoon na iligtas si Kim In-suk na malapit ng ikulong ni Gong Seon-ho sa isang mental hospital. Dahil dito, hindi sinasadya niyang nalaman na matagal na niyang kilala si Ginang Chin at magkaibigan pa sila. Kaya ginaya niya ang sulat kamay ni Kim In-suk at inanyayahan si Ginang Chin na magkita sila. Pagkatapos, pinuntahan niya si Ginang Chin kasama ang panganay na anak na babae ng pamilya at sinabi sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ni Kim In-suk. Ngunit kahit si Han Jae-hoon ay hindi alam na ang misteryosong liham na nag-ulat ay isinulat ng anghel sa kanyang puso na isang taong hindi nakikipaglaban sa mundo. At ang mas hindi niya inaasahan ay ang katiwala na inatasan ni Gong Seon-ho na bantayan si Kim In-suk sa loob ng 18 taon.
hindi lang ang kanyang pinakamalapit na tao ang nakikita niya, kundi pati na rin ang nasa labas ng bintana. Tahimik na naghihintay si Kim In-suk sa pagdating ng taong iyon. Samantala, biglang dumalaw si Madam Jin kay Ginanggong, na labis na ikinatuwa at kinatakutan ni Ginanggong. Ngunit, hindi niya alam na nais ng kanyang mayaman na biyenan na ikulong ang kanyang manugang sa isang mental hospital para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi inaasahan, personal na binisita ng asawa ng mambabatas ang kanyang manugang, na ikinagulat ni Ginanggong. Dapat niyang malaman na nasa kamay ni Ginanggong ang bilyon-bilyong won na halaga ng korporasyon, at ngayon ay nananalangin siya na makipagtulungan sa mambabatas na ito. Nang makita ang asawa ng mambabatas at ang kanyang manugang na magkasama, biglang nagbago ang ugali niya. Inanyayahan niya ang dalawa na pumasok sa loob ng mansyon, at siya naman ay pumunta sa ibang silid para makinig sa bawat galaw. Sa silid na iyon, gusto ni Ginanggong na alamin kung bakit kilala ng kanyang manugang, na kanyang binantayan sa loob ng 18 taon, ang asawa ng mambabatas. Lumalabas na bawat linggo, nagboboluntaryo si Kim In-suk, at ilang taon na ang nakalipas, sa isang charity event, iniligtas niya ang buhay ng asawa ng mambabatas sa isang mapanganib na sitwasyon. Simula noon, naging malapit na magkaibigan sila. Pero sa loob ng maraming taon, hindi ito kailanman ibinunyag ni Kim In-suk. Hindi na ibinunyag ang kanyang pagkatao sa labas. Si Madam Jin, na may maraming pag-aalinlangan sa kanyang puso, ay biglang nag-ingat. Nag-alala siya na ang kanilang relasyon ni Kim In-suk sa loob ng maraming taon ay bahagi ng isang detalyadong plano ng Jika Group. Nagkamali siya dahil kahit ang presidente ay hindi alam ang kanilang relasyon noon. Sinabi ni Madam Jin na ang kanyang relasyon kay Kim In-suk ay maayos, ngunit hindi ito magiging dahilan para sa anumang relasyong may kinalaman sa interes sa kanilang korporasyon. Ngunit nang umalis si Madam Jin, agad na dinala ni Ginanggong ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaang tao sa mansyon kung saan nakatira si Kim In-suk at direktang inutusan siya. Kasunod nito, kailangan mong makipagtulungan kay Jo Hyun-jin upang lapitan si Madam Jin at makuha ang pakikipagtulungan ng mambabatas para sa korporasyon. Ngunit hindi inaasahan, ang manugang na dati ay hindi man lang humihinga ng malalim sa harap ng kanyang biyenan ay biglang nagsabi, "Inay, hindi ba't sobra na yan?" Pagkatapos, nagsimulang umiyak ng malakas si Kim In-suk. Kung hindi natin napanood ang susunod na eksena, hindi natin malalaman na umaarte lang pala ang manugang. Sinabi ni Kim In-suk na malapit na siyang itakwil ng pamilya at ipadala sa isang mental hospital. Sa ngayon, hindi na siya makakagawa ng anumang bagay upang tulungan ang pamilya. Sa huli, sumang-ayon si Ginanggong kung magagawa niya ang bagay na ito. Sa ganitong paraan, iisipin ko na hindi na aalisin ang karapatan ni Kim In-suk sa pag-aalaga ng anak at bibigyan ko siya ng kapatawaran at hindi na siya ipapadala sa mental hospital. Ngunit kahit si Ginanggong ay walang kaalam-alam na ito, ay simula pa lang ng plano ni Kim In-suk para sa paghihiganti. Ngunit ang unang hakbang para harapin si Madam Jin ay mahirap pa rin para sa kanya. Dahil pagkatapos niyang umalis, hindi na sinasagot ni Madam Jin ang kanyang mga tawag. Kaya, sa tulong ni Han Jae-hoon, direktang tumawag si Kim In-suk sa opisina ni Congressman Baek at nag-iwan ng mensahe para kay Madam Jin na naghihintay siya sa ibaba. Ngunit hindi inaasahan bago pa man ito. Ang inaasahang si Madam Jin ay hindi na siya pinansin, sa halip ay direktang umalis kasama ang kanyang asawa. Nasa pintuan na si Kim In-suk sa bahay ni Madam Jin at hindi niya inaasahan na balang araw ay hahayaan niyang ang ganitong tao ang magpasya sa kapalaran ng kumpanya. Dumating si Kim In-suk sa pintuan ng bahay ni Madam Jin at sinabi agad ng katulong na wala siya. Nakita niyang nagsisimula ng bumagsak ang niebe, kaya dinalhan siya ng driver ng payong at sinabihan siyang maghintay sa loob ng kotse. Ngunit, hindi inaasahan, tinanong lang niya ito ng isang bagay, may niebe pa ba bukas? Sinabi ng driver na wala ng niebe bukas, kaya sinabi niyang umalis na ito. At siya ay naiwan na nanginginig sa niebe. Sa sandaling ito, nakita na ni Madam Jin ang lahat, ngunit wala pa rin siyang intensyon na bumaba. Hindi ko alam kung gaano katagal bago dumating si Han Jae-hoon. Nakita niya siyang nakatayo doon at masakit na sinabi sa kanya na huwag nang maghintay. Ngunit sa harap ng pagiging matyaga ni Kim In-suk, tumayo si Han Jae-hoon sa tabi niya at naghintay. Ang T-Kunyuke ay ang pinakawalang kwentang paraan sa 36 stratagems, ngunit ito ang pinakapraktikal. Naghintay si Kim In-suk buong magdamag at sa wakas ay lumitaw si Madam Jin. Ngunit nang makapasok siya sa silid, ang unang sinabi ni Madam Jin ay pinayuhan niya si Kim In-suk na umuwi na. Sinabi niya na ang mga bagay na dapat niyang kunin. Kinuha ko na, marumi na ang mga kamay ko. Kung malinis ka pa, wag kang papasok sa maruming tubig na ito. Ngunit hindi inaasahang biglang sinabi ni Kim In-suk, talaga, marumi ako. Sa sandaling ito, hindi rin nakatulog si Ginanggong buong magdamag. Hanggang umaga, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Madam Jin. Sa huli, natalo pa rin ako sa pangalawa mong manugang. Ang pakikipagtulungan na ito ay napirmahan na. Ngunit sa huling sandali, ano ang sinabi ni Kim In-suk? Ang anak na babae ng pinakamayaman na pamilya sa Kimchi ay hindi sinasadyang naipit ang kanyang 2 milyon won na damit sa basurahan sa tabi niya. Sinubukan niya itong hilahin ng ilang beses, ngunit hindi pa rin ito matanggal. Kaya, pagkatapos noon, agad niyang hinubad ang kanyang panlabas na damit. Pagkatapos, umalis na siya nang hindi lumilingon. Ang tiya sa likuran niya ay natigilan. Pagkatapos niyang umuwi, labis siyang nagalit kaya itinapon niya ang lahat ng kanyang bag
at sapatos. Dahil ang mapagmataas na dalaga na ito ay hindi sinasadyang nakatuklas ng isang sikreto. Ang kanyang pangalawang hipag na itinuturing ng kanilang pamilya na mas mababa pa sa isang katulong ay umaarte lang sa lahat ng oras. At siya naman ay parang isang malaking tanga na ginagamit lang bilang isang kasangkapan ng ganitong uri ng mababang tao. Hindi pa nagtatagal, ang 18 taon na inapi na si Kim In-suk ay biglang naging ibang tao at nakatulong sa korporasyon na makamit ang pakikipagtulungan sa mambabatas. Base sa orihinal na kasunduan, si Jo Hyun-jin ang dapat na itatalaga bilang bagong general manager ng club. Ngunit bago pa man i-anunsyo ang resulta, isang malaking problema ang biglang lumitaw sa pamilya at walang nakakaalam na si Kim In-suk ang nasa likod ng lahat. Sinuri ni Kim In-suk ang sitwasyon batay sa kanyang pag-unawa kay Ginanggong. Kung tama ang kanyang hula, hindi hahayaan ni Ginanggong na maupo si Jo Hyun-jin bilang general manager dahil gusto niyang laging sigurado ang panalo. Panigurado na mag-aalala siya na masyadong bata pa si Jo Hyun-jin para kontrolin ang sitwasyon. Sa huli, ibibigay pa rin niya ang posisyon ng general manager sa nakatatandang manugang. Handa na ba ang panig ng hipag? Sinabi ni Kim In-suk na sa pagkakataong ito, kailangan niyang lutasin ang problema ng huwad na reklamo upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Sa huling desisyon ni Ginanggong na hayaang maupo sa posisyon ang nakatatandang manugang, isang malaking problema ang biglang sumulpot sa pamilya. Ang kanyang apo, na anak ng nakatatandang manugang, ay nag-upload ng isang video sa internet kung saan naglalaro siya sa bathtub kasama ang ibang tao bago ang kanyang kasal sa isang mayaman na pamilya. Nang makita ito ni Ginanggong, labis siyang nagalit. Pagkatapos, nag-utos siya na anuman ang maging gastos, kailangang tanggalin agad ang video. Kung hindi kaya, dapat niyang suhulan ang lahat ng mga website. Ngunit ang mas mahalaga ay, kaagad na alamin kung sino ang nag-upload ng video at parusahan siya ng mahigpit kapag nahuli. Mabilis na paparating ang bagyo sa pamilya. Tinipo ng mayordomo ang lahat ng mga katulong at pinagsiyasat ang mga tahanan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang pinaghihinalaan, syempre, ay si Jo Hyun-jin na kalaban ng nakatatandang manugang para sa posisyon ng general manager. Sa sandaling ito, nagtipon ang lahat ng miyembro ng pamilya at tahimik na naghihintay sa anunsyo ni Ginanggong sa resulta ng pagsisiyasat. Tiningnan niya ang lahat at biglang sinabi na ang pagsisiyasat na ito ay may hindi inaasahang sorpresa dahil natagpuan nila ang isang resibo ng courier. Isang courier na may sulat na inihatid sa prosecutor's office. At ang mahalaga, ang resibo ay natagpuan sa bahay ng nakatatandang manugang kasama ang video ng kanyang anak na naglalaro sa bathtub. Nang marinig ito, natigilan si Im Yeon-seo. Isang tao na nasa bahay lang pero bigla na lang nagkaroon ng problema. Pagkatapos, sinabi niya na hindi siya baliw para gawin iyon at hindi niya kayang saktan ang sarili niyang anak. Sinabi ni Ginanggong na wala pa itong tiyak na resulta at hindi siya magbibintang sa sinuman. Sa sandaling ito, galit na pumasok ang panganay na anak na lalaki. Kung si Im Yeon-seo ang gumawa nito, paano niya hahayaan na ang ebidensya? Narito ang ebidensya na nasa bahay niya mismo. Hindi mahalaga kung hindi ka nasisiyahan sa kanya, inay. Ngunit anuman ang mangyari, dapat ay may utang na loob ka sa kanya. Sa pagkakataong ito, gaano karaming pera ang kanyang ginastos? Ngunit nang makaupo ang panganay na anak, umasok si Han Jae-hoon na nag-imbestiga sa labas. Sino ang gumawa nito? Ang katulong sa itaas na bahagi ng bahay ni Jo Hyun-jin ang gumawa nito. Agad na nagbago ang mukha ni na Im Yeon-seo at kanyang asawa. Sinabi ni Im Yeon-seo, hindi ito maaaring ginawa ng kanyang katulong. Siya ang pinakamasunurin at pinagkakatiwalaan niya. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang kapanapanabik na bahagi. Biglang tumakbo ang mayordomo at sinabing inamin na ng katulong ang ginawa niya. Ngunit nakatakas na siya sa ibang bansa. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan pa rin siya ng isang sulat at nais niyang ibigay ito kay Ginanggong. Sabi niya, nangako ka sa kanya, tama ba? Anong pangako? Anong klaseng pangako iyon, inay? Sabi niya, nangako kang hihiwalayan mo siya. Agad na itinanggi ni Jo Dong-jin at sinabing hindi ito totoo. Ngunit walang sinuman ang nag-akala na ang bagay na ito ay magiging isang eskandalo sa pamilya. Ngunit mas lalo silang hindi nag-akalang ang nasa likod ng lahat ay si Kim In-suk at ang mayordomo na nagtulungan. At ang susunod na hakbang ni Kim In-suk ay ang harapin ang isa pang kandidato para sa posisyon ng general manager. Ngunit sa kabilang panig, hindi sinasadyang natuklasan ni Jo Hyun-jin ang sikreto ni na Kim In-suk at Han Jae-hoon at nasa panganib na ngayon si Kim In-suk. Biglang tumalon si Ginanggong at direktang ibinuhos ang isang baso ng tubig sa mukha ni Kim In-suk dahil natuklasan niya na ang kawalang kakayahan, kawalang silbi at kahinaan niya ay pawang peke. Ang manugang na ito ay napaka-ambisyoso at gusto pa niyang makuha ang posisyon ng general manager ng Jika Club. Ang unang nakatuklas ng sikreto na ito ay si Jo Hyun-jin, ang panganay na anak na babae ng pamilya. Hindi sinasadyang natuklasan ni Jo Hyun-jin na ang pangalawang hipag at ang bagong abogado ay may parehong simbolo sa kanilang mga libro. Pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng kanyang kuya, dumating si Han Jae-hoon, kaya sa pagitan ng dalawa, may tinatago silang sikreto. Naalala ni Jo Hyun-jin ang lahat ng nangyari. Bigla siyang napaisip na si Han Jae-hoon ang nangunguna sa bawat hakbang. Sa bawat pagkakataon, parang tinutulungan siya, ngunit sa huli, ang nakinabang ay ang pangalawang hipag. Ganoon pala, ginawa akong tanga ng dalawang ito. Parang dati, bawat linggo, pumupunta
si Kim In-suk sa orphanage para gumawa ng mga greeting card para sa mga bata. Ngunit hindi niya alam na nasa likuran na niya si Jo Hyun-jin. Sa sandaling ito, nakita ni Jo Hyun-jin sa kanyang mga mata na ang simbolo na ginagawa ni Kim In-suk ay ang parehong simbolo na karaniwan sa mga libro ni Han Jae-hoon. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng text message si Han Jae-hoon mula kay Kim In-suk. Sabi niya, tila alam na ni Jo Hyun-jin ang kanilang pagkatao at pinapapunta siya agad. Ngunit nang pumasok si Han Jae-hoon, nakita niya si Jo Hyun-jin na hawak ang telepono ni Kim In-suk. Sa sandaling ito, nakumpirma niya na ang kanyang pangalawang hipag pala ay ang taong lihim na nagsuporta kay Han Jae-hoon sa loob ng 15 taon at tinulungan siyang maging sikat na prosecutor mula sa pagiging isang delinkwente. Ngunit ngayon, nais ni Kim In-suk na pumasok si Han Jae-hoon sa kanilang pamilya nang walang kaalam-alam ang iba. Ngunit bakit gusto niyang maghiganti sa Jika? Napagtanto ni Jo Hyun-jin na kailangan niyang sabihin ito sa kanyang ina. Pag nalaman ito ni Ginanggong sa kanyang masamang ugali, tiyak na ubusin niya ang lahat upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Kahit patago niya silang patayin, hindi na ito nakakagulat. Hinila ni Han Jae-hoon si Jo Hyun-jin at tinanong siya, paano nagawang maghiganti ng pamilya nila sa taong ito at maghiganti sa taong iyon habang ang mga taong tulad namin ay hindi kayang iligtas ang sarili namin. Alam mo ba kung ano ang pinakagagalit ko? Ang ginawa niyong paglalaro sa akin. Jo Hyun-jin, hindi ako ang tipo ng tao na maaari ninyong kontrolin ng basta-basta. Sa sandaling ito, tinawagan ni Kim In-suk ang mayordomo at sinabing baka papunta na si Jo Hyun-jin sa opisina ni Ginanggong. Ngunit hinulaan ni Kim In-suk na sa huli, hindi papasok si Jo Hyun-jin. At tama nga, huminto si Jo Hyun-jin sa pintuan at saka umalis. Sinabi ni Kim In-suk sa mayordomo na naghintay siya sa loob ng 18 taon sa pamilya ng Ere at nalaman niya ang isang aral. Kung minsan, mas masahol pa ang taong naloko kaysa sa nanloko. Dahil kapag nalaman ni Ginanggong na ang kanyang mga anak ay ginamit ng iba at napakabobo na hindi nila ito natuklasan, tuluyan na silang itatakwil. Hinulaan ni Kim In-suk na ang susunod na hakbang ni Jo Hyun-jin ay alamin ang kanyang background at ni Han Jae-hoon, kaya pinahanda niya muna ang mayordomo. At tama nga, hindi nagtagal. Galit na pumasok si Jo Hyun-jin at inutusan ang mayordomo na siya satin agad ang impormasyon tungkol kay Kim In-suk. Pagkatapos, hindi sinasadya niyang nalaman na ang kanyang pangalawang hipag ay nagtrabaho sa reception desk ng Jika Group 18 taon na ang nakalipas. Iniligtas niya ang dating presidente mula sa biglaang atake ng Hika, kaya naging sekretarya niya at kalaunan ay naging pangalawang manugang. Matapos basahin ang impormasyong ito, lalong naging sigurado si Jo Hyun-jin na si Kim In-suk ay hindi simple tulad ng kanyang inaakala. Sa sandaling ito, dumating ang mayordomo para mag-report kay Kim In-suk. Ano sa tingin niya ang susunod na gagawin ni Jo Hyun-jin? Kung ano man ang gusto niyang gawin, ako ang magpapasya. Dati, isa pa siyang mayaman na manugang. 18 taon siyang inapi ng kanyang biyenan, ngunit kalaunan ay naging general manager siya ng isang mayamang korporasyon. Ang manugang na ito ay lihim na nagtiis sa loob ng 18 taon at ngayon ay simula na ng kanyang paghihiganti. Sa paningin ng pamilyang ito, walang tinatawag na pagmamahal sa pamilya. Nalaman ni Han Jae-hoon mula kay Jo Hyun-jin na noong pumasok siya sa pamilya, matinding kahihiyan ang tiniis ng kanyang pangalawang hipag. Lumalabas na noong isilang niya ang kanyang anak na lalaki, agad itong kinuha ni Ginanggong. Ang dahilan ay hindi pinapayagan ang mga babae sa kanilang pamilya na magpasuso. Ngunit noong panahong iyon, nagpumilit si Kim In-suk na magpasuso. Kaya, sa galit, ikinulong siya. Ikinulong ang isang ina dahil gusto niyang magpasuso. Bakit? Sinabi ni Jo Hyun-jin, ang pagpapasuso ay makakaapekto sa hugis ng dibdib. Para sa kanyang ina, ang manugang ay hindi ina ng bata, kundi isang laruan ng kanyang anak na lalaki. Bukod pa rito, sinabi pa ni Jo Hyun-jin na may isa pang dahilan, gusto niyang kontrolin ang kanyang apo. Sa kabilang panig, nagsimula na rin kumilos si Kim In-suk. Sa loob ng mahigit 15 taon, bawat linggo, nagbubuluntaryo si Kim In-suk. At sa panahong iyon, nakakilala siya ng maraming asawa ng mga politiko at negosyante. Sa sandaling ito, dinala ni Kim In-suk ang impormasyon tungkol sa ibang mga mayayamang kababaihan kay Madam Ching. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang dalhin ang mga taong ito upang suportahan siya. Nang marinig ito ni Madam Chin, labis siyang natuwa. Ngunit hindi pa natatagalan ang plano ni Kim In-suk. Dumating si Jo Hyun-jin at direktang sinabi sa kanya, kung ayaw ninyong ibunyag ko ang inyong relasyon, kailangan ninyong sumang-ayon sa isang kondisyon ko. At ang kondisyon ay kailangan niyang maupo sa posisyon ng General Manager ng Jika. Pinilit ni Jo Hyun-jin si Kim In-suk na lapitan si Madam Chin upang tulungan siyang makarating sa posisyon. Kawawang Jo Hyun-jin, hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang totoong layunin ni Kim In-suk. Sa tulong ni Kim In-suk, mabilis siyang nagsimulang dumalo si Jo Hyun-jin sa iba't ibang kaganapan kasama si Madam Chin. Sa huli, tuluyang nakipagtulungan ang Jika Group sa kanila. Sa mismong araw na iyon, biglang binanggit ni Madam Chin kay Ginanggong ang tungkol sa pagpili ng kandidato para sa posisyon ng General Manager ng Jika Group. Pagkatapos, pumasok silang dalawa sa isang silid at lihim na nag-usap. Sa sandaling ito, nagtipon ang buong pamilya sa silid at naghihintay sa anunsyo ni Ginanggong. Hindi nagtagal, lumabas si Ginanggong. Sa sandaling ito, sigurado na si Jo Hyun-jin sa kanyang panalo. Sa mismong sandaling iyon, lihim na pumasok din si Kim In-suk. Ang posisyon ng General Manager ng korporasyon ay ibibigay kay Im Yoon-seo. Nang marinig ito, natigilan ang lahat.
Nagtalaga muli si Ginanggong ng posisyon ng general manager sa kanyang panganay na manugang, kaya nagtaka si Hyunjin na nasa tabi. Ito ba talaga ang naging resulta ng diskusyon ni mama at ng asawa ng mambabata sa loob? Gayunpaman, minamaliit ng lahat ang mga pamamaraan at kapangyarihan ni Ginanggong. Sinabi ni Ginanggong kay Insuk, sabihin mo sa asawa ng mambabatas na pangarap lang ng isang outsider na makuha ang posisyon ng general manager ng kanilang Jika Club. Umaasa kang makakuha ng control stake sa Jika. Bakit muling natigilan ang lahat? Baka ang pangalawang manugang ay mas mababa pa sa isang katulong sa kanilang pamilya. Gusto na namang maging general manager sa ibabaw nila. Bakit sa mismong sandaling ito, muling naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari? Biglang dumating ang punong abogado ng pamilya at sinabi kay Ginanggong na may impormasyong kumakalat online tungkol kay Insuk, ang kanyang pangalawang manugang, na siyang misteryosong sponsor sa likod ni Jae-hoon sa loob ng 15 taon. Kaya, nabunyag ang sikreto ni na Insuk at Jae-hoon. Ang laban sa pagitan ng mga master, sa pagitan ng biyanan at manugang sa pamilya ng isang chaebol sa bansang Kimchi na ito, ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa labanan sa pagitan ng mga concubine sa mga sinaunang pelikula. Nag-utos agad ang biyanan na ikulong ang kanyang manugang at ang abogado sa iisang silid sa kanyang bahay. Ang pangunahing dahilan ay natuklasan niya na ang bagong abogado na kinuha niya ay ang taong lihim na sinusuportahan ng kanyang manugang 15 taon na ang nakakaraan. At ngayon ay naging isang sikat na taga-usig sa Korea at lihim na nakapasok sa mataas na antas ng mga direktor ng kanilang pamilya nang walang nakakaalam. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang gustong gawin ng kanyang manugang. Sa sandaling ito, gusto pa ring makipagtalo ni Jae-hoon kay Ginanggong. Sinabi niya, ano kung sinusuportahan niya ako? Illegal ba ang magbigay ng suporta? Sa pamilyang Gong, si Gong Seon-ho ay ang batas at ang sumuway sa kanya ay isang krimen. Pagkatapos nito, agad siyang nag-utos. Hadlangan ang lahat ng balita tungkol sa pangalawang manugang ng pamilya, kahit isang salita na Kim ay hindi dapat lumabas. Ngunit sinabi ng nasa ilalim na huli na ang lahat. Lumalabas na naghanda na si Insuk. Una, nakipag-ugnayan siya sa asawa ng mambabatas. Sa press conference, direktang inihayag ng asawa ng mambabatas ang mga kabayanihan ni Insuk sa loob ng 18 taon. Sa loob ng 18 taon, tahimik na nagbigay ng charity si Insuk at nakasali sa 18 charity group. Hindi lang siya tahimik na nag-alaga ng isa zero bata, kundi pati na rin ang sikat na taga-usig ng Korea na si Jae-hoon ay sinuportahan niya. Sa pag-promote ng asawa ng mambabatas, agad na naging anghel si Insuk. Naging anghel si Insuk sa mga mata ng lahat ng mamamayan ng Korea. Ngunit, habang lalo siyang sumisikat sa labas, lalo namang nagalit si Ginanggong dahil ito ay tumama sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Kasalanan ko kung bakit hindi ko pinalayas ang masunuring asong iyon sa bahay, sabi ni Ginanggong. Naiintindihan niya na ginawa ito ng kanyang manugang upang makipagsabuatan sa asawa ng mambabatas para bigyan siya ng presyon at pilitin siyang ibigay ang posisyon ng general manager ng korporasyon. Ngunit, paano naman madaling makikipagkompromiso ang isang taong may maraming panlilinlang at may kapangyarihan sa loob ng maraming taon? Kaya, nagsimula siyang kumilos, direktang ikinulong si Insuk at Jae-hoon at pagkatapos ng 3 araw ay dadalhin sila sa ibang bansa para tuluyan na silang mawala. Sa sandaling ito, tinawag ni Ginanggong si Insuk. Pagdating niya, hindi tungkol sa kanya ang pinag-usapan ni Ginanggong, kundi tungkol sa asawa ng mambabatas. Sa pagkagulat ni Insuk, sinabi ni Ginanggong na kapag may pera ka, nasa iyo na ang lahat. Ngayon, si mambabatas Baek ay nakatanggap ng malaking halaga ng tulong pinansyal mula sa kanilang korporasyon, kaya ang inisyatiba ay nasa Jika Corporation na. Sinabi niya na ngayon, kung gusto niya, madali niyang mapatalo si mambabatas Baek sa eleksyon. Habang nagsasalita, tinitigan niya si Insuk na para bang sinasabi sa kanya na ang kanyang matatag na bundok ay hindi nakapakipakinabang. At pagkatapos noon, sinimulan ni Ginanggong ang kanyang huling hakbang na direktang makipag-ugnayan sa anak ni Insuk. Gusto mong manatili sa pamilya Jika, tulad ng sinabi ng lola mo, kaya pakiusap, umalis ka na lang ng tahimik, inay. Sinabi ni Ginanggong na kung hindi susundin ng kanyang manugang ang kanyang utos at mawawala kasama si Jae-hoon, tuluyan niyang tatanggalin ang anak ni Insuk sa talaan ng pamilya at kukunin ang lahat ng mayroon ang kanyang apo. Tulad ng 18 taon na ang nakaraan nang hindi sumunod ang kanyang pangalawang anak at nagpakasal kay Insuk, kaya tinanggal niya ang lahat ng suporta para sa kanya. Alam ni Insuk na ang biyanan niya ay gagawin ang lahat ng kanyang sinabi. Ang kanyang anak ang nag-iisang kahinaan ni Insuk ngayon. Sa ganitong sitwasyon, makakaya pa ba ni Insuk ang kanyang sarili? Nang tumakbo papasok sa silid ang katulong, nakita niya ang presidente ng korporasyon na inaatake ng hika, ngunit matagal nang nawala ng kontrol ang kanyang mga kamay at paa. Kaya, ang katulong na lang mismo ang nagpainom sa presidente ng gamot at ang eksenang ito ay kinunat ng mga reporter sa labas ng pinto. Pagkatapos nito, biglang sumikat ang katulong. Una, naging kalihim siya ng dating presidente at pagkatapos ng isang taon, direkta siyang ikinasal sa pamilya ng chaebol at naging pangalawang manugang ng dating presidente. Sa sandaling ito, tinitigan ni Ginanggong ng kanyang yumaong asawa at hindi niya kailanman malimutan ang mga baliw na salita noong taon na iyon. Pagkatapos niyang matanggap ang litrato upang tutulan ang pagpapakasal ng kanyang pangalawang anak sa babaeng ito, direktang inalis ni Ginanggong ang lahat ng pribilehiyo ng mag-asawa sa pamilya at binantayan sila 24 oras. 18 taon pagkatapos, labis na nahirapan ang manugang niyang si Insuk. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na iminungkahi ng
ng kanyang anak na tumakas sila ng kanyang manugang mula sa kontrol ng ina. Ngunit hindi niya inaasahan na ang helicopter ay makakaranas ng snowstorm sa kalagitnaan ng biyahe na naging dahilan upang mangako siya sa kanyang asawa habang buhay. Sa pag-iisip pa lang ni Ginanggong dito, galit na galit siyang nagitngit ang ngipin. Hanggang ngayon, patay na ang kanyang anak at ang manugang naman niya ang gumagawa ng mga masasamang bagay. Dagdag pa rito, natuklasan niyang palihim na sumusuporta ang kanyang manugang sa isang sikat na taga-usig sa loob ng 15 taon. Kaya, agad siyang nag-utos na ikulong ang dalawa. Pagkatapos ng 3 araw, dadalhin sila sa ibang bansa para tuluyang mawala. Sa sandaling ito, napatawa na lang ng mapait si Insuk. Ito ba ang kanyang kapalaran? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, wala nang saysay ang mga naunang plano. Ngunit hindi alam ni Insuk na hindi sumusuko si Jae-hoon. Dinala niya si Insuk sa harap ng Kiki. Nang makita ng gwardya ang nangyayari sa Kiki, napansin niya na mayroong masama. Kaya't nagmamadali silang nagpunta doon, ngunit nang buksan nila ang pinto, tumakbo paalis si Jae-hoon. Gayunpaman, ang buong playground na ito ay pag-aari ng pamilyang Chika, kaya saan siya magtatago. Hindi niya inaasahan na paglabas ni Jae-hoon sa gate, ang panganay na anak na babae ng pamilya ang personal na nagmaneho upang sunduin siya. Lumalabas na dati, inakala ni Ginanggong na masyadong bata at walang karanasan ang kanyang anak na babae para makipaglaban sa larangan ng digmaan, kaya pagkatapos ng isang matinding tunggalian, nagpa siya si Hyunjin na gawin ang isang bagay upang patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang ina. Sa sandaling ito, matapos matanggap ni Ginanggong ang balita, agad siyang nag-utos na hulihin si Jae-hoon sa anumang paraan. Ngunit hindi niya inaasahan na kinabukasan, si Jae-hoon mismo ang kumatok sa pinto. Sa pagtataka ni Ginanggong, nag-alok si Jae-hoon na makipagpustahan sa kanya. Sinabi niya na wala siyang dapat mawala, kaya ginamit niya ang ebidensya na mayroon siya tungkol sa plano nitong ipasok si Insuk sa mental hospital bilang taya. Sinabi ni Jae-hoon na dinala na ng kanyang kaibigan ang ebidensya sa piskalya. Kapag nalaman ng publiko ang iskandalo, agad na masisira ang imahe ng korporasyon. Idinagdag pa niya na bago siya pumunta dito, pumunta muna siya sa asawa ng mambabatas at sa oras na ito, malamang na inihayag na ni Ginangjong sa media na, ngayong gabi, magsasagawa ako at ang pangalawang manugang ng Chika Corporation ng isang International Rescue Conference. Sa harap ng pananakot ni Jae-hoon, isang tanong lang ang tinanong ni Ginanggong sa kanya, talaga bang kilala mo ang aking manugang? Sinabi niya na kung may isang aso na dati ay madalas na tinatapakan ng kanyang amo, at isang araw ay naawa ang amo at pinakawalan ito, malaki ang posibilidad na babalik ang aso at kakagatin ang amo. Kaya, tinanong niya si Jae-hoon, kung isang araw ay matuklasan mong naging demonyo na ang aking manugang, ano ang pipiliin mo? Sa sandaling ito, matagal nang nagsimula ang internasyonal na kumperensya, kaya tinanong ng mga reporter, dadalo ba ang pangalawang manugang ng Chika Corporation? Nag-aalangan ang asawa ng mambabatas. Sa sandaling sasagot na siya, sa mismong sandaling ito, nakita niya si Ginanggong ng Chika Corporation, ang pinakamayamang chaebol sa Korea, na personal na dinala ang kanyang manugang. Panoorin kung paano ang manugang na ito ng chaebol. Sa unang araw pa lang ng kanyang panunungkulan, ay plinanoan ng kanyang 2 hipag. Sa buong kumpanya, nakadikit ang mga litrato niya na nagpapainom ng gamot sa kanyang biyenan. Higit sa 0 taon na ang nakakaraan, ginamit ng 2 hipag ang pamamaraang ito upang sirain ang reputasyon ng pangalawang manugang para hindi siya manatili sa kumpanya. Ito ay dahil ang pangalawang manugang na ito ay dating resepsyonista sa kanilang korporasyon. Isang mababang uri na posisyon at ngayon ay itinalaga ng kanyang biyenan bilang general manager ng club na para bang inaapakan sila sa ulo. Paano nangyari iyon? Habang papunta pa lang si Insuk sa kumpanya, nauna nang narinig ni Hyunjin ang balita, kaya't pinayuhan niya si Insuk na huwag nang pumunta sa kumpanya ngayon upang maiwasan ang masamang mangyayari. Kasabay nito, nakatanggap din ng balita si Ginanggong na nasa bahay. Nagtanong ang katiwala kung dapat ba niyang ayusin ang mga litrato dahil marahil ay gawa-gawa lang iyon ng mga tao sa loob ng bahay. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabi niyang hindi kailangan dahil gusto pa niyang makita kung paano haharapin ng pangalawang manugang na kinaiinisan niya ang sitwasyon. Umalis na, hayaan mo siyang umalis. Sa sandaling ito, sa loob ng kumpanya, patuloy ang mga pag-uusap ng mga customer. Naingay tungkol sa mga litrato sa dingding. Sa pamumuno ng ilang tao, pagkatapos ng ilang sandali, nalaman na ng lahat na ang pangalawang manugang ng Chika Corporation ay dating isang katulong sa hotel. Nang makita ang posisyon niya sa pagpapainom ng gamot sa dating presidente sa litrato, agad na naisip ng mga babae ang isang malaking drama. Sa sandaling ito, nakarating na rin si Insuk sa kumpanya. Dahan-dahang inaalis ng mga empleyado ang mga litrato sa dingding dahil alam nilang ito ay isang panloob na labanan sa pagitan ng mga manugang ng Chika Corporation. Sa huli, hindi pa rin alam kung sino ang magwawagi. Anong ginagawa ninyo? Sa pagtingin sa mga litratong ito, hindi nagsalita si Insuk dahil alam niyang hindi maitatago ang kanyang nakaraan. Ang gusto niyang mangyari ay ang makapanatili sa posisyon bilang general manager, kaya mas mabuting gamitin na lang ang pagkakataong ito para ipahayag ang mga bagay-bagay. Sa oras na ito, pinag-uusapan sa kumpanya ang tungkol sa manugang na chaebol na dating isang katulong. Tingnan natin kung paano haharapin ni Insuk ang krisis na ito. Kinabukasan, may dumating na pinakapiling customer sa club at siya ay ang sikat na mang-aawit na si Carrie Kim. Ang babaeng ito ay ang pinakamataas na
miyembro ng GCA Club. Bukod pa rito, ang network ng kanyang mga koneksyon ay direktang sumasaklaw sa kalahati ng mga bisita ng club. Ngunit ang babaeng ito ay mayroong napakalaking masamang ugali at iyon ay ang pagiging masyadong mapili. Sa tuwing darating siya dito, ang lahat mula sa itaas hanggang sa ibaba ay nababalisa dahil kapag nagkasala sa kanya, magdadala ito ng malaking gulo sa club. Sa oras na ito, nalaman na ni Insuk ang tungkol dito mula sa kanyang pangatlong manugang. Si Carrie Kim ay ang pangalawang malaking regalo na inihanda niya para sa kanya. Ang pangunahing layunin ay gusto niyang makita siyang mabigo ng husto. Sa sandaling ito, nagrereklamo si Ginang Carrie tungkol sa kanyang pagkadiskontento. Bakit ang mga empleyado na ito ang sumasalubong sa akin? Ang kanilang mga damit ay kulubot at mukhang sinampal ng hangin. Ang bawat isa sa kanila ay walang sigla. Hindi pa ba bumababa ang general manager? Sa sandaling ito, namangha ang lahat nang makita si Insuk na nakasuot ng uniforme ng katulong at may mukhang puno ng kumpiyansa. Tingnan natin, sa marangyang hotel na ito, biglang dumating ang pinakamapili na customer. Ang babaeng ito ay isang sikat na mang-aawit, ngunit isa rin sa pinakamahirap na pasayahin sa Korea. Kahit na naghanda na ang hotel sa loob ng kalahating araw, sa pagpasok pa lang ng babae ay agad siyang nakahanap ng maraming pagkukulang. Sa mismong sandaling ito, sa pagkagulat ng lahat, nasa likuran niya, may isang katulong na may napakagandang tindig ang dahan-dahang lumalapit. Hindi pa alam ng babae na ang katulong na ito ay ang bagong general manager ng GCA Club at ang pangalawang manugang ng aking korporasyon, si Kim Insuk. Hayaan akong mag-asikaso sa iyo. Hindi niya inaasahan na pagdating pa lang ni Insuk, agad niyang binago ang silid na ni-reserve ni Carrie. Hindi ito ang silid na gusto ko. Sa ngayon, subukan mo muna itong silid. Marahil ay mas komportable ito. Ang mga nasa likuran ay natakot na hindi na makapagsalita. Sinabi ni Insuk na ito ang desisyon na kanyang ginawa pagkatapos niyang pag-aralan ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Sa oras na ito, naghihintay ang dalawang hipag sa bahay na mapanood ang drama ni Insuk. Nang marinig nilang personal na sasalubungin ni Insuk ang bisita, tuwang-tuwa silang dalawa. Ngunit hindi nila nakita na sa sandaling ito, wala na sa kanya ang mahina at masunuring anyo na mayroon siya sa bahay. Si Jae-hon naman ay labis na nagulat sa pagbabago ni Insuk. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabi ni Insuk kung nakita na ng lahat ng empleyado sa kumpanya ang litrato at alam na ang manugang ng chaebol na ito ay dating isang katulong. Kung gayon, ngayon gusto kong gamitin ang sarili kong anyo upang magtakda ng pamantayan para sa lahat ng mga empleyado. Ngunit sa sandaling ito, may hindi inaasahang nangyari. Muling nagalit si Carrie. Lumalabas na noon ay sinabi niyang dapat nasa higit 30 degrees ang temperatura ng swimming pool. Kaya, sinisigawan niya ang manager, kapag nagkasakit ako, sino ang mananagot dito? Tawagin ang general manager. Gusto kong kausapin ang inyong general manager. Ito ang utos ko. Dahan-dahang lumapit si Insuk. Ikaw na naman, sabi ni Insuk na ang utos niya ay ayusin ang temperatura ng tubig sa 28 degrees. Pagkatapos marinig iyon, natigilan si Carrie. Pagkatapos ay sinabi ni Insuk na ang temperatura ay inayos batay sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang kalusugan. Mayroon ka bang insomnia? Ipinaliwanag ni Insuk na pagkatapos niyang mag-imbestiga, nalaman niyang ang mga oras na nawawala sa sarili si Carrie ay mula 2 oras hanggang 4 oras ng madaling araw. Bukod pa rito, ayon sa paglalarawan ng mga empleyado, tuwing lilinisin nila ang silid, nakikita nilang nasa sahig ang unan. Nagulat din ang mga empleyado sa departamento ng pagkain na hindi dapat maglagay ng caffeine sa pagkain na ibinibigay sa kanya. Kaya't gumawa si Insuk ng desisyon. Ang dahilan kung bakit niya binago ang silid ay dahil ang naunang silid na ni-reserve niya, bagaman maganda ang kapaligiran, ay nakaharap sa timog at ang pagsikat ng araw sa umaga ay hindi makakatulong sa pagtulog. Ang silid na ito naman ay nakaharap sa hilaga, kaya mas magiging maganda ang tulog niya. Tungkol naman sa pagpapababa ng temperatura ng swimming pool, ito ay dahil ang paglangway sa isang pool na may mababang temperatura ay mabilis na nakakabawi sa pagod at epektibong nagpapabuti sa pagtulog. Pinahahalagahan ko ang iyong maingat na pag-iisip. Ngunit, bakit hindi pa rin lumalabas ang inyong general manager? Hindi ako natutuwa dito. Ngunit sa sandaling magpapaliwanag na sana ang manager, biglang sumingit si Carrie at sinabing, maliligo muna ako. Mamaya, hayaan ang general manager na pumunta sa waiting room para hanapin ako. Sa sandaling ito, matagal nang naghihintay ang dalawang hipag dito, naghahanda na manood ng katatawanan. Ngunit sa sandaling ito, si Carrie na nakaupo sa sofa ay biglang nakita na dumating muli ang katulong na ito. Parang mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Pinupuri lang kita, kaya tinawag ko ang inyong general manager. Naku po, siya pala ang general manager ng aming GCA Club. Gayunpaman, hindi pa alam ng lahat na may malaking krisis na paparating sa pangalawang manugang na ito. Dahil biglang may lumabas na mensahe online na ang totoong pangalan ng pangalawang manugang ng chaebol ay hindi Kim Insuk kundi Mega Kim. Anong sikreto ang tinatago ng manugang na ito na ikinasal sa chaebol sa loob ng 18 taon? Akala niya, isang mabait at mapagkawang-gawa lang na Kim Insuk ang asawa niya. Dati, ginawa ng babaeng ito ang lahat para insultuhin.
Pinalaking galit si Insuk, pero kalaunan ay lumuhod siya sa harap nito dahil mali ang kanyang pinatamaan. Hindi maintindihan ng panganay na hipag kung bakit ang dati mapagpakumbabang bayaw ay biglang naging ubod ng sama. Ang mas malas pa ay siya ang unang pamilya na biktima ng bayaw. Ngayon lang niya nalaman na ang babaeng ito ay puro pagkukunwari lang pala noon. Dahil hindi nagtagal, sinabi ni Ginanggong sa kanya na magsasagawa ng Olympic Games ang kanilang kumpanya. Pagdating ng araw na iyon, ang mga sikat na kumpanya mula sa buong mundo ay darating. Sa makatuwid, nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa ilang mga kumpanya tungkol sa kooperasyon. At paparating na ang mga sumunod na kapanapanabik na kaganapan dahil ang taong pinakagusto ni Ginanggong na makasama sa kooperasyon ay si Della, isang sikat na French perfume tycoon. Gayunpaman, ang problema ay nilagdaan na ng taong nagngangalang Della ang isang 15 taong kontrata sa kumpanya ng manugang na panganay at ang huling hakbang na lang ay ang paglagda sa kontrata. Dahil sa isyu ng etika, hindi niya nais na agawin ang kanilang negosyo. Ngunit sa sandaling ito, nagkasalubong sila ng manugang. Hindi inaasahan na pagdating nito, kusang loob na nitong binanggit ang kooperasyon kay Della. Masaya siyang itinuro ang panunulak kay Ginanggong at nilait ang matanda. Sa pagkarinig nito, galit na galit si Ginanggong na wala pa siyang nararanasan kailanman. Hindi pa siya naging ganoon kagalit. Sa makatuwid, sa sandaling ito, lumitaw ang pangalawang manugang at kusang nag-alok na subukang makuha ang kooperasyon ni Della mula sa manugang. Nang marinig ito ni Ginanggong, agad na luminaw ang kanyang mga mata na parang headlights ng kotse. Bagamat palagi siyang nairita sa manugang na ito, ang mungkahin nito ay sumasang-ayon sa kanyang gusto. Sa makatuwid, ibinigay niya ang kapangyarihan at sinabihan si Hyunjin na pumunta at bumuo ng isang 3-man team kasama ang 2 tusong tao upang lihim na kumilos. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang nakakaalam na ang tunay na target ni Isuk ay hindi si Della kundi si Jun Efi na palaging hinahamon siya. Magluluhod ang hipag sa harap ko. Ang hipag ang aking layunin. Kaya pala, lihim na nagpadala si Jun Efi ng tao upang imbestigahan ang pagkatao ni Insuk. Buti na lang at naunang nadiskubre ito ng mayordoma, kaya hindi pa natutuklasan ang pinakamalaking lihim niya. Dahil dito, gusto ni Insuk na unahin si Jun Efi bago pa man siya magkaroon ng posisyon sa bahay. At ang kanyang unang hakbang ay ipaalam sa mayordoma na ibunyag ang balita upang malaman ni Jun Efi na gusto nilang gumawa ng aksyon laban sa pamilya ng kanyang ina. Pagkatapos, direkta niyang hinamon ang kanyang kamag-anak at kinuha si Della sa harap nila. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at dumating ang kanyang pamilya at hiniling na maging tagaloob siya para sa kanilang angkan. Hindi nila pwedeng hayaang agawin ng kanyang pamilya ang proyektong ito. Pagkatapos mag-isip-isip, nagpa siya pa rin si Jun Efi na tulungan ang kanyang pamilya. Kaya, lihim siyang pumunta sa mayordoma. Mayroon tayong alaala na walang nakakaalam, sabi ni Jun. Ginamit niya ang natatanging alaala na ito upang blackmailin siya at hilingi na maglagay ng listening device sa kwarto ni Insuk. Gayunpaman, hindi inaasahan na sinabi ng mayordoma kay Insuk ang tungkol dito. Pagkatapos marinig ito, umiti lang si Insuk. Sa sandaling ito, alam niyang malapit nang matapos ang kanyang hipag. Sa loob ng silid, sinabi ni Insuk kay Hyunjin na nakatanggap siya ng isang top secret na impormasyon at iyon ay ang anak ni Della ay may malalang congenital disease. Sa parehong pagkakataon, inilagay ni Jun Efi ang headset na parang nakahanap siya ng kayamanan. Mula sa pagiging isang inosenteng probinsyana, ang babaeng ito ay naging isang makapangyarihang manugang sa loob lamang ng isang buwan. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang mga plano at panlilinlang. Nang malaman ng babaeng ito na naglagay ng listening device ang kanyang hipag sa kanyang kwarto, agad siyang gumawa ng plano. Agad niyang ibinunyag ang isang mahalagang impormasyon sa kanyang kwarto. Sinabi niya na ang taong nagngangalang Della sa France na gusto nilang makasama sa kooperasyon ay mayroong anak na may malalang sakit. Nang marinig ito ni Jun Efi, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya at sinabing hindi nila pwedeng hayaang agawin ni Insuk si Ginong Della mula sa kanilang kumpanya. At ang susunod na kapanapanabik na kaganapan ay malapit nang mangyari. Personal na pinangunahan ng hipag ang kanyang pamilya upang mayabang na bisitahin si Della. Sa sandaling ito, nang makita ni Insuk ang mga regalo na dinala ng pamilya, hindi niya maiwasang ngumiti ng may pananabik. Narinig ko na nagsusumikap ka, kaya magpatuloy ka lang. Sa sandaling ito, inilabas ng pamilya ang regalong kanilang inihanda at ibinigay kay Della. Pagkatapos, nang nabanggit ang sakit ng anak ni Della, agad na nagpanggap ang pamilya na nalulungkot at nagtanong ng maraming tanong. Gayunpaman, nang makauwi na sila, nawala agad ang ngiti sa kanilang mga labi at naramdaman nilang may mali. Tumpak ba ang impormasyong ito? Baka naman gawa-gawa lang. Sa sandaling ito, nataranta rin si Jun Efi. Ngunit sa sandaling ito, pumasok si Insuk sa kwarto ni Ginong Della. Ngunit hindi inaasahan, sinabi niya sa subordinate nito ang kanyang susunod na plano at agad na umalis. Gayunpaman, pagkatapos noon, gaya ng inaasahan, tinawag ni Ginang Kim si Insuk. Lumalabas na ang balita na may malalang sakit ang anak ni Ginong Della na sinabi ni Insuk ay ganap na totoo. Ngunit sinabi ni Insuk na ito ang ikalimang pinakamayamang tao sa listahan. Ang katotohanan na ang kanyang anak ay may malalang sakit na walang lunas ay tiyak na isang malaking sugat sa puso ni Ginong Della, kaya siguradong ayaw niyang malaman ito ng sinuman. At sa sandaling mayroong
mayroong isang taong may masamang intensyon. Ang paggamit sa sugat na ito para sa interes ng negosyo ay parang paghagis ng bato sa sarili mong paa. Gaya ng inaasahan, pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap ng abiso ang pamilya na tinanggihan ni Ginong Dela ang kooperasyon. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pamumuno ni Insuk, pumunta si Ginong Dela kay Ginang Gong. Nang makita ni Jun Esu ang eksenang ito, nanatili siyang nakatayo at tulala. Sa wakas, napagtanto niya na ang lahat ay isang bitag na inihanda ng kanyang bayaw para sa kanya. Samantala, si Ginang Gong ay lubos na nasiyahan sa pagganap ni Insuk. Sinabi niya na ito ang tunay na diwa ng kanilang pamilya, ang pamilyang Jika. Sa makatuwid, sa harap ng buong pamilya, direkta niyang sinabi, "Ngayon, ikaw ay miyembro na ng aking pamilya. Pagod ka na, pangalawang manugang." Sa loob ng 28 taon, ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng pagkilala mula sa kanyang biyenan na sumasang-ayon na maging bahagi siya ng pamilyang ito. Nang maalala ang mga salita ni Ginang Gong, biglang nagpakita si Insuk ng kaligayahan. Gayunpaman, para sa kanya, hindi pa rin sapat ang lahat. Ang diyosa ng paghihiganti na ito ay dating manugang ng isang chaebol na kayang apihin ng sinuman, ngunit ngayon, umabot siya sa pinakamataas na kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. At ang kanyang unang hakbang ay ipabagsak ang kanyang hipag na umapi sa kanya. Sa sandaling ito, hawak ni Insuk ang recorder at nakatayo sa harap ng kanyang hipag. "Ikaw ang espiya ng Gangsung Group." Agad na natigilan si Jun Nisi. Malinaw na naglagay siya ng listening device sa kwarto ni Insuk at siya rin ang nagtraidor sa kanyang biyenan at lihim na nagbigay ng impormasyon sa pamilya ng kanyang ina. Kailangan niyang malaman na sa bahay na ito, si Ginang Gong ay parang Diyos. Kung ipinagkanulo siya, ang tanging paraan ay kamatayan. Walang sinuman ang nag-akala na sa sandaling ito, ang chaebol lady na ito ay luluhod sa ganoong kahihiyan. Sa sandaling ito, ang galit ni Jun Esi kay Insuk ay hindi mailarawan ng mga salita. Sa parehong pagkakataon, nag-aalala rin si Insuk. Ang isang buwang probationary period niya bilang isihi ng Jika Club ay malapit nang matapos. Pagkatapos, tiningnan ni Ginang Gong ang mahusay na pagganap ng kanyang manugang ngayong buwan at bigla siyang tinanong, "Sa loob ng 18 taon, patuloy ka bang naghahanda upang maghiganti sa loob ng 18 taon?" Tama, biglang naging seryoso ang kapaligiran sa silid. Nang marinig ang sagot na ito, natigilan ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos noon, kung ang pagsubok na baguhin ang isip ni inay ay tinatawag na paghihiganti, kung ito ay paghihiganti, ginawa ko na ito, inay. Pagkatapos, nagsimulang umiyak si Insuk. Biglang tumulo ang kanyang luha. Sinabi niya na sa loob ng 18 taon, nagsikap siya ng tahimik upang makakuha ng pagkilala mula sa kanyang biyenan. Ngunit ngayon, pati na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay namatay na at wala na siyang natira. Dahil dito, agad na nagdao si Ginang Gong ng isang shareholders meeting. Inanunsyo na ang kanyang pangalawang manugang ay magiging CEO ng Jika. Nagtanong si Ginang Gong, mayroon bang sinuman ang may anumang pagtutol sa desisyong ito? Ngunit sa sandaling ito, biglang tumayo si Jun Is. Naging seryoso muli ang kapaligiran. "Gusto kong ibigay." Pagkatapos, natigilan ang lahat. "Ang isang bahagi ng aking shares kay si Kim Insuk." Nais ni Jun Efi na ilipat ang 30% ng kanyang shares kay Insuk ng libre. Sa sandaling ito, nagpakita rin si Insuk ng pagtataka. Gayunpaman, hindi niya alam na pagkatapos makita ang ekspresyon na ito, patuloy na nagangalit si Jun Efi sa galit dahil ito ang bagay na ipinuntahan ni Insuk sa kanya. Humiling siya ng malaking halaga ng pera para panatilihing lihim ang bagay na ito mula sa kanyang biyenan. Ngunit ngayon, nagpapanggap pa rin ang babaeng ito na inosente. Sa sandaling ito, malapit nang mabaliw si Jun Is. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, pinuntahan ni Ginang Gong ang mayordoma. Sa ilalim ng banta niya, inamin ng mayordoma ang lahat. Sa sandaling ito, alam na ni Ginang Gong ang lahat ng ginawa ng kanyang panganay na manugang. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang kanyang pangalawang manugang. Ang mapanlinlang at matalinong paraan ng paggawa ng mga bagay ay talagang ang kanyang sariling estilo noong bata pa siya. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit lagi siyang nakakaramdam ng pagkabalisa. Kaya, nagpa siya siyang pumunta sa bundok upang hanapin ang sikat na monghe, upang malaman ang kapalaran ng kanyang pangalawang manugang. Ngunit hindi inaasahan, lumabas si Jun Ehi sa bahay ng monghe. Malinaw na gumawa siya ng isang kasunduan upang saktan si Insuk. Gayunpaman, hindi inaasahan na pagkaalis ni Jun Ehi, nakasalubong ni Ginong Jonggon ang pangalawang manugang sa likod ng bahay. Ang manugang ng isang chaebol ay namatay ang asawa. Palaging nararamdaman ng biyenan na ang manugang na ito ay isang malas. Kaya, personal siyang pumunta sa bundok upang hanapin ang sikat na monghe na si Jonggon upang malaman ang kapalaran ng kanyang manugang. Gayunpaman, mas mabuti pang hindi siya nagtanong. Pagkatapos magtanong, nagulat siya. Sobrang pinuri ng monghe ang kanyang manugang. Sinabi niya na ang kanyang manugang ay magiging swerte ng pamilya sa hinaharap. Gayunpaman, hindi alam ni Ginang Gong na bago pa siya dumating dito, na unang pumunta si Insuk sa monghe. "Simula ngayon, kailangan mong palitan ang iyong Diyos," sabi ni Insuk. Sa sandaling ito, pansamantalang ibinaba ni Ginang Gong ang kanyang pag-iingat sa kanyang manugang. Sa makatuwid, ang susunod na hakbang ni Insuk ay tiyakin na ang kanyang inaugurasyon bilang isihi ng club ay walang anumang aberya. Inapi si Insuk ng pamilyang ito sa loob ng 18 taon at sa wakas ay nakamit niya ang pagkakataon na tuluyan siyang magbago. Ngayon, walang sinuman ang makakahadlang sa kanyang pag-akyat sa itaas.
wakas. Sa sandaling ito, sa pamamagitan ng masusing pagpaplano ng stylist, parang nabuhay ulit si Insuk. Manunumpa siya na simula ngayon, siya ay magiging may-ari ng bahay na ito. Gayunpaman, hindi niya alam na may isang malaking pagbabago ang naganap. Sa sandaling ito, may isang binata na may hawak na larawan at nagtatanong sa mga tao. Gayunpaman, ang tao sa larawan ay si Insuk noong bata pa siya. Nakita na lang si Insuk na naglalakad ng may tiwala at laging nangarap tungkol sa kanyang talumpati sa kanyang inaugurasyon. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumigil si Magi. Hindi ba iyan ang pangalan na ginamit niya mahigit 25 taon na ang nakakaraan? Nang lumingon si Insuk, nasa harap niya ang dayuhang binata. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ekspresyon ng dalawa ay ganap na magkaiba. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba na siya ang batang iyon? Sinabihan ng mayordoma si Insuk na kalimutan ang lahat at magpatuloy na parang walang nangyari. At siya ang bahala sa lalaking iyon. Sa wakas, dumating na ang araw ng inaugurasyon, ngunit si Insuk ay labis na kinakabahan. Sinabi ng mayordoma na tapos na siya at nagpa siya ang binata na umalis. Ngunit sa sandaling ito, sa malaking hall, direktang nabangga ng dayuhang binata si Jae-hoon. At nang umalis ang binata, natigilan si Jae-hoon sa loob ng ilang segundo dahil ang teddy bear sa likod ng binata ay eksaktong katulad ng sa kanya. Ngayon, magsisimula na ang inaugurasyon, ngunit nakita ni Insuk ang binata sa gitna ng karamihan sa malaking hall. Ngayon, dumating na ang lahat ng panauhin, ngunit hindi pa rin lumalabas si Insuk. Kaya, dali-daling lumabas ang mayordoma upang hanapin siya. Habang lumilipas ang bawat segundo, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa malaking hall tungkol dito. Nagsimula ring mag-alala si Jae-hoon. Ngunit sa kabilang panig, naglalaro ang dalawa ng tagutaguan. Matatapos ba ang inaugurasyon na ganito? Ngunit sa sandaling ito, bumukas ang malaking pinto at agad na natahimik ang lugar. Dali-daling inayos ni Insuk ang kanyang ngiti. Sa ilalim ng tingin ng lahat, gayon na lang ang kumpiyansang umakyat si Insuk sa entablado at naging pangunahing bida sa salu-salo. Ang mahirap na anak ay nagpunta sa lungsod upang hanapin ang kanyang mayaman na ina. Ngunit kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang liblib na lugar. Dapat mong malaman na ang ina na ito ay nagsimulang mabuhay ng magandang buhay at umakyat sa posisyon ng isihi sa ilalim ng pagkakakilanlan ng pangalawang manugang ng Chaebol. Gayunpaman, sa araw mismo ng kanyang inaugurasyon, ang mahirap na anak ay nagpunta sa kumpanya ng kanyang ina. Ayaw ng ina na malaman ng biyenan ang pagkakaroon ng anak na ito. Kung hindi, ang lahat ng mayroon siya ngayon ay agad na mawawala. Dahil dito, nagpa siya ang ina na pumili tulad ng ginawa niya 25 taon na ang nakaraan. Gayunpaman, kinabukasan, biglang namatay ang binata sa isang trahedya. Ikaw ba ang may gawa nito? Kagabi, naghanda si Insuk na itago ang kanyang anak at naunang dumalo sa kanyang talumpati sa inaugurasyon. Gayunpaman, nang pumasok ang mayordoma sa silid kung nasaan ang binata, ayon sa utos ni Insuk, nalaman niyang wala doon ang tao. Sa halip, nakakita siya ng isang liham sa sahig at isang nahulog na headset. Ngunit nang lumingon ang mayordoma upang umalis, napansin niyang mayroong bakas ng dugo sa headset. Kaya, isang masamang pakiramdam ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, sa wakas ay sumang-ayon si Insuk na tinapos ang kanyang talumpati sa inaugurasyon. Gayunpaman, pagkatapos noon, hindi na siya naghintay at agad na sumama sa mayordoma sa silid na iyon. Ngunit sino ang mag-aakala na ang isang malaking bata ay biglang nawala at sa buong kumpanya, walang nakakita sa kanya sa loob o labas. Tito, wala talaga akong ginawa sa pagkakataong ito. Hindi ko talaga pinatay ang bata. Gayunpaman, kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng binata sa isang liblib na lugar. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay labis na pagkawala ng dugo. Hawak-hawak pa rin niya ang isang teddy bear na puno ng dugo, at ang teddy bear ay eksaktong katulad ng kay Jae-hoon. Sa sandaling ito, nang makita ni Insuk ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Namatay ang kanyang anak sa Ji, agad siyang natigilan. Kaya pala, hindi nagkamali ang manghula. Siya ay talagang malas at hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Lalo pang nag-aalala si Insuk. Mag-isa siyang pumunta sa lugar kung saan namatay ang kanyang anak. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamao. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa sandaling ito. Sa sandaling ito, biglang nais ni Insuk na sumuko, na iwanan ang lahat ng mayroon siya ngayon. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Jae-hoon na anuman ang kanyang desisyon, mananatili siya sa tabi niya dahil si Insuk ang kanyang anghel. Pagkatapos, ikinulong ni Insuk ang kanyang sarili sa silid at patuloy na nagsisi, nagdusa at nagpakasakit sa sarili. Gayunpaman, kinabukasan, parang walang nangyari sa kanya at agad niyang inayos ang kanyang kalooban. Dahil gusto pa niyang lumaban at nagsisimula pa lang ang laban nila ni Ginanggong, kaya paano siya basta-basta na lang magbibigay daan. Gayunpaman, hindi pa niya alam na ang pagkamatay ng kanyang anak ay nakaakit ng atensyon ni Jae-hoon. At sa araw na iyon, nakatanggap si Jae-hoon ng tawag mula sa isang misteryosong babae. Nais ng babae na ibunyag ang isang malaking lihim sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, mag-iilang ang narinig ni Jae-hoon sa telepono at wala nang iba pa. Dahil sa sandaling iyon, dumating si Insuk sa harap ng babae at inagaw ang kanyang telepono. Gustong makipagkita ng mahirap na anak sa kanyang mayaman
na ina, ngunit kinabukasan ay namatay siya sa isang trahedya. Sa sandaling ito, sa malaking bulwagan ng Chaebol, biglang lumitaw ang isang kaakit-akit na babae. Bukod pa rito, sinabi niya sa manugang ng Chaebol, gaya ng inaasahan, si Magic King, hindi maikakaila ang pinagmulan mo. Sinabi ng babae na kahit magpalit siya ng pangalan, makikilala pa rin niya siya. Nag-alala si Insuk na baka matuklasan ang kanyang lihim, kaya dali-dali niyang dinala ang babae sa kanyang opisina. Lumalabas na ang babaeng ito ay dating madam na nagbibigay ng serbisyo sa mga sundalong Amerikano na nakalagay doon noon. At si Insuk noon ay ang batang inampun niya. Sa pagkakataong ito, kinwestiyon ni Insuk ang babae kung magkano ang gusto niya, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin nitong hindi pera ang gusto niya, kundi isang walang katapusang effort. Kailangan mong bigyan ako ng walang katapusang pinagkukunan ng pera, sabi niya. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa na may panganib na palihim na papalapit. Papunta na sa opisina ng kanyang manugang ang mayayamang biyenan na si Gong. Nasa loob naman si Insuk at ibinibigay sa babae ang unang bayad. Gayunpaman, sa sandaling ito, nasa labas ng pinto si Yen, Gong at hawak na ang doorno. Buti na lang at sa kritikal na sandali, biglang dumating si Yeonseo at pinigilan siya. Matapos makapasok si Jen, Gong, itinago niya ang babae sa isang secret passage. Si Jen, Gong ay dumating dito sa pagkakataong ito. Gustong bawiin ni Jen, Gong ang kapangyarihan ng kanyang manugang dahil nakaramdam siya ng paparating na panganib. Plano niyang dahan-dahang alisin sina Attorney Han at Kim In-suk. Lumabas na si Ginang Jin, ang taong nasa likod ni In-suk, ay may mataas na posibilidad na maging First Lady ng South Korea. Sa panahong iyon, ang kapangyarihan, benepisyo, at posisyon ng kanyang manugang ay tiyak na tataas ng malaki at mabilis siyang makakawala sa kanyang kontrol. Paano papayag si Gen, Gong na mangyari ito? Kaya agad siyang gumawa ng plano. Kailangan lang niyang ilipat ang mga share ng Jika Club kung saan responsable si In-suk sa iba pang subsidiary ng corporation. Kaya si In-suk ay magiging isang pangalan lang na walang kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang matandang anak na lalaki at ang kanyang asawa ay tangang nag-iisip na gusto ng kanyang ina na ilipat ang mga posisyon sa korporasyon sa kanila. Ngunit hindi nila alam na ang lahat ng ginagawa niya ay para bigyan daan ang kanyang anak na babae. Kinabukasan, umakyat si Gen, Gong sa bundok upang bisitahin ang monghe sa gawain at hiniling sa kanya na tulungan siyang pumili ng isang subsidiary na may mas magandang feng shui at ilipat doon ang lahat ng share ng kumpanya. Gayunpaman, hindi niya alam na pagkaalis niya, agad na ipinagbigay alam ng monghe ang balita kay Insuk. Napagtanto ni Insuk na sa wakas ay dumating na ang confrontation sa pagitan niya at ng kanyang biyenan. At ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para takutin ang monghe. Napilitan si Insuk na piliin ng kanyang biyenan ang subsidiary na Jika Hospital. Dahil sa panahong iyon, hanggat naglakas loob siyang ilipat ang mga share doon, mayroon siyang paraan para mawala ang lahat sa isang gabi. Gayunpaman, mayroon pa ring isang malaking bagay na kailangang ayusin ni Insuk, at iyon ay ang matandang babae na nakakaalam ng kanyang pagkatao. Sa oras na ito, nakita ng katiwala ang babae at dinala siya sa ibang bansa. Ngunit ang eksenang ito ay nasaksihan ni Jae-hoon na dumating para mag-imbestiga. At ang mas hindi makapaniwala si Jae-hoon ay nang makita niya sa surveillance camera ang batang lalaki na pumunta sa kumpanya upang hanapin ang kanyang anghel, si Insuk. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na hinala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Tingnan ng babaeng ito na nakatayo sa likod ng sundalo, dahan-dahang binuhat ang bato at biglang pinalo siya mula sa likod. Sumigaw ang sundalo at bumagsak sa lupa. Ang babaeng ito ay ang pangalawang manugang noong bata pa siya at ngayon ay ginagamit niya ang parehong paraan upang makipag-ugnayan kay Yeonseo upang tuluyang sirain ang kanilang malupit na biyenan. Ipinakita ni Insuk kay Yeonseo ang lihim na testamento ng kanyang biyenan. Pagkatapos makita ito ni Yeonseo, natigilan siya. Alam niyang malupit ang kanyang biyenan, ngunit hindi niya inaasahan na ililipat nito ang lahat ng mana sa kanyang panganay na anak na babae at ang grupo nila ay hindi makakakuha ng isang kusing. Sa ilalim ng patuloy na pag-udyok ni Insuk, si Yeonseo ay ganap na lumipat ng panig at ito ang huling labanan ni Insuk laban kay Yen, Gong. Ngunit sa sandaling ito, napansin ni Gong na lumalala ang kanyang kalusugan, kaya kailangan niyang mabilis na harapin ang lahat ng banta upang bigyan daan si Hyunjin. Una, inilipat niya ang buong pamilya ng kanyang pangatlong anak na lalaki sa isang kumpanya sa Amerika, pagkatapos ay kinuha ang kontrol sa kumpanya ng kanyang panganay na anak na lalaki at ng kanyang asawa. At pagkatapos ay bawiin ang kapangyarihan na ibinigay niya sa kanyang pangalawang manugang. Ngunit hindi niya alam na ang pamilya Jika na kinokontrol niya ay hindi na katulad ng dati. Bakit ganyan ang tingin mo? Tanong ni Yen, Gong kay Insuk. Mula sa mga mata ni Insuk, nakita ni Yen, Gong ang isang pambihirang determinasyon na manakit. Kaya sa sandaling iyon, isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ang sumulpot sa kanyang isip. Lumabas na noong araw na iyon upang tutulan ang kasal ng kanyang anak na lalaki at ni Insuk, pinakialaman niya ang kontrata at niloko ang lahat ng share ng pamilya ng kanyang anak na lalaki. Akala niya ay makokontrol niya ang kanyang pangalawang anak na lalaki na pinakamamahal niya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 18 taon, biglang namatay ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang manugang ay naghahain ng kaso upang mabawi ang mana ng kanyang asawa
asawa mula sa kamay ng kanyang biyenan. At ang panganay na manugang na babae ay maihawak na mahalagang ebidensya. Lumabas na sa loob ng maraming taon. Si Yoon Seo ay laging nag-iiwan ng paraan para makatakas siya at itinatago niya ang recording ng pag-uusap sa pagitan ng kanyang biyenan at ng abogado tungkol sa plano na dayain ang mana ng kanyang anak na lalaki 18 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi alam ni In-suk na akala ay maayos ang lahat na may panganib na papalapit. Sa sandaling ito, naimbestigahan ni Jae-hoon na ang dayuhang lalaki na namatay sa kagubatan ay ang anak ni In-suk. Tinanong ni Jae-hoon si In-suk kung masaya ba siya o hindi. Pagkatapos marinig ito, baliw na baliw si Jae-hoon. Bakit ganoon? Tanong niya. Ang iyong anak ay namatay lang, kaya bakit ka agad masaya? Hindi niya talaga maintindihan. Ang anghel na nagbigay sa kanya ng lahat simula pagkabata, bakit biglang naging walang puso? Bukod pa rito, maraming ebidensya ang nagpapatunay na ang pagkamatay ng batang lalaki ay malamang nagawa mismo ni In-suk. Posible kaya na si In-suk na kilala niya ay hindi talaga isang anghel, kundi isang demonyo. Pagkatapos nito, isa pang katotohanan ang nagulat sa kanya. Nalaman niya na hindi siya isang ulila at buhay pa ang kanyang ina. Sa loob ng mahigit 25 taon, si In-suk ay patuloy na nagpapagamot sa kanya sa mental hospital. Matapos makatanggap ng napakaraming nakakagulat na balita, nagtipon si Jae-hoon ng lakas ng loob na hanapin si In-suk. Kailangan niyang malaman ang lahat ng katotohanan. Lumabas na noong araw na iyon, inampon si In-suk ng isang CD at nang lumaki siya, ipinagbili siya. Sa kabutihang palad, niligtas siya ng isang mabait na sundalong Amerikano at ginamit ang gintong relos upang bilhin siya. Gayunpaman, nang nagsimulang umuwi si In-suk, sinundan siya ng isa pang masamang sundalo. Ngunit sa kabutihang palad, nakita ito ng tatay ni Jae-hoon, kaya gusto niya itong pigilan. Ngunit hindi niya inaasahan na binaril siya ng sundalo at namatay. Kaya si In-suk ay muling nawala ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang katiwala noong bata pa siya. Ngunit sa huli ay hindi niya siya matalo dahil maihawak siyang baril. Gayunpaman, pinatay ni In-suk ang sundalo. Dapat malaman na noong araw na iyon sa Korea, ang mga sundalong Amerikano ay parang mga Diyos. Kaya, sa huli, sumama si In-suk sa sundalong bumili sa kanya at tumakas sila sa Amerika. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 4 na taon, nabunyag ang kanyang pagkatao, kaya napilitan siyang iwan ang kanyang anak. Pagkatapos ay, sa tulong ng katiwala, bumalik siya sa Korea, pinalitan ang kanyang pangalan at naging si Kim In-suk. Nagtrabaho rin siya sa reception desk ng Jika Corporation. Pagkarinig nito, nagpasya si Jae-hoon na hindi na siya mag-aalala pa kay In-suk at hindi na rin kay Ji-kwang. Sa halip, gusto niyang manatili sa tabi ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya alam na kung nasama na siya sa gulo, hindi siya makakatakas ng madali dahil magsisimula na si Gong sa kanyang paghiganti. Gusto ni Gong na ipagkalat ang video ng pagpapanggap ni Jae-hoon at In-suk at i-post ito sa lahat ng social media site upang siraan si In-suk. Gawin siyang isang taong nakikipagsabuatan sa mga dayuhan upang agawin ang lahat ng kanyang ari-arian. Kung gayon, anuman ang sabihin ni In-suk sa labas, walang maniniwala sa kanya. Kasabay nito, si In-suk ay nakikipagplano kay Yoon Seo. Iniisip nila kung paano gagamitin ang recording na hawak nila upang makipag-ugnayan sa media at makuha ang suporta ng publiko. Ang pangunahing layunin ay tuluyang sirain si Gong, sirain ang kanyang reputasyon at ibagsak siya. Sa sandaling ito, hindi na sila lihim na nag-aaway at malapit na ang matinding labanan. Kasabay nito, biglang dumating si Jae-hoon at kailangan din siyang makilahok sa laban. Ang serye na Royal Family ay mas kapanapanabik pa kaysa sa The Legend of Zen Huan. Sa wakas ay dumating na ang pagtatapos nito. Ang pamilya ng isang mayamang pamilya ay sa wakas ay sumabog sa isang matinding paghaharap. Sa huli, sino ang magwawagi? Ang unang paghaharap ay opisyal na nagsimula. Ang manugang ay maihawak na recording ng pagdaraya ng kanyang biyenan sa mana ng kanyang sariling anak na lalaki, habang ang biyenan naman ay nakakuha ng video ni In-suk na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Kapag lumabas ang dalawang ebidensya na ito, pareho silang masisira, kaya mabilis na nagsimula ang ikalawang round ng paghaharap. Sa round na ito, si Gong ang unang gumawa ng hakbang. Lihim niyang ginamit ang kanyang koneksyon upang ipaaresto si Jae-hoon dahil sa hinalang pumatay. Ang pangunahing dahilan ay mayroon din siyang laro ang oso na katulad ng sa biktima. Pagkatapos, sinuhulan ni Gong ang kalaban ni Jae-hoon upang magsinungaling sa korte. Sa sandaling ito, nasa malaking panganib si Jae-hoon. Nang makita ito ni In-suk, bigla siyang natakot dahil si Jae-hoon ang kanyang tanging kahinaan. Kaya nagpasya siyang lumaban hanggang sa huli gamit ang kanyang huling sandata. Nagmamadali siyang pumunta kay Gong at ibinigay sa kanya ang isang folder. Gayunpaman, matapos kunin at basahin ni Gong ang liham sa loob, nagsimula siyang manginig. Hindi siya makapaniwala at nakatitig siya kay In-suk. Totoo ba ito? Malinaw na labis siyang naapektuhan sa pagkakataong ito. Kaya pagkatapos, agad niyang hinanap ang taong nasa likod ni In-suk, ang First Lady ng Korea. Ngunit pagkatapos marinig ang inilarawan ni Gong, nagulat din si Ginang Jing. Lumabas na ang mga papel na ibinigay ni In-suk kay Gong ay isang pag-amin na isinulat niya mismo. Malalim na nakasulat dito na pinatay niya ang isang sundalong Amerikano at pagkatapos ay
ay nahirapang makapasok sa pamilya Jika. Kamakailan, pinatay pa niya ang kanyang sariling anak, First Lady. Matapos marinig ito, natigilan siya at sinabi, anuman ang katotohanan, kailangan natin siyang protektahan. Alam ng buong bansa na si Insok ang aking matalik na kaibigan sa loob ng 15 taon. At sa ngayon, ang aking posisyon ay hindi papayag na magkaroon ako ng ganitong uri ng kakilakilabot na dungis. Kaya hiniling ni Ginang Jin kay Yen Gong na ayusin ang bagay na ito ng mabilis. Upang maiwasan na gumawa ang kanyang manugang ng isang bagay na walang pag-iisip, napilitan si Yen Gong na pakawalan muna si Jae-hoon upang kumalma si Insok. At pagkatapos, ginamit niya ang pinakasimple at pinakamabisang paraan upang paalisin ang kanyang manugang. Nagpadala si Yen Gong ng isang tao upang pakialaman ang flight ng kanyang manugang. Gayunpaman, ang eksenang ito ay natuklasan ng taong ipinadala ni Hyunjin upang subaybayan siya. Kaya, mabilis siyang bumalik upang pigilan ang kanyang ina. Si Hyunjin ang nag-iisang anak sa 4 na anak na nagrerespeto sa kanya. Kaya ayaw niyang makita ng kanyang anak ang kanyang kakilakilabot na mukha. Kaya, pansamantala ay binitiwan niya ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kumilos ng mag-isa ang kanyang panganay na anak na lalaki. Kinidnap ang ina ni Jae-hoon at pinilit si Insok na aminin ang kanyang mga kasalanan. Sa sandaling ito, dumating si Jae-hoon kasama ang isang grupo ng mga reporter upang hanapin ang chairman at pigilan ang kanyang anak na lalaki. Dahil ipinakita ni Jae-hoon ang kanyang trump card na maaaring magpasya sa lahat at iyon ay ang ebidensya. Mula sa maraming iligal na aktibidad sa likod ng korporasyon na palihim niyang nakalap sa kanyang panahon bilang abogado sa Jika. Kapag inilabas niya ang mga ito, ang buong Jika Corporation ay ganap na masisira. Dahil alam niya na itinuturing ni Yen Gong na parang buhay niya ang korporasyon. Kaya binigyan niya siya ng isang paraan upang makatakas at iyon ay ang ibigay ang korporasyon na ito kay Insok. Kung hindi, ganap kong sisirain ang korporasyon na ito, sabi niya. Sa sandaling ito, nararanasan ni Yen Gong ang pinakamahirap na sandali sa kanyang buhay. Pagkatapos, pumunta siya sa harapan ni Insok. Inaamin ko na natalo ako, sabi niya. Opisyal na iminungkahi ni Yen Gong na ibigay ang buong Jika Corporation kay Insok at opisyal na nagkasundo silang dalawa. Matapos umalis ni Yen Gong, hindi pa siya nakakalayo ay bumagsak na siya. Sa sandaling ito, ang nakakagulat na balita sa Tsihi ay ang pangalawang manugang ng pamilya Jika ay naging chairman ng korporasyon. Mukhang sa huli, si Insok ang nanalo. Gayunpaman, sa araw ng kanyang pag-upo, biglang natakot si Insok. Mukhang nakita niya ang kanyang namatay na anak. Kasabay nito, si Yen Gong na nakahiga sa hospital bed ay biglang nagsabi, ang huling hakbang, sundin ang orihinal na plano. Lumabas na may plano pa rin si Yen Gong. Ngunit sa sandaling ito, nalulunod si Insok sa kalungkutan. Sa wakas ay sinabi niya ang totoo tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Lumabas na. Sa araw na iyon, dumating ang dayuhang anak upang hanapin siya at gustong makilala siya. Ngunit ayaw niyang kilalanin ang anak dahil mawawala sa kanya ang lahat ng bagay na nakuha niya sa loob ng 18 taon ng pagdurusa. Hindi pa niya inamin na siya ang ina ng lalaki. Kaya, nagalit ang lalaki at kinuha ang gold hairpin sa tabi niya. Nang makita ito ni Insok, mabilis siyang lumapit upang pigilan ito. Dahil hindi siya kinikilala ng kanyang ina, lalo pang nagalit ang lalaki. Kaya sa gitna ng kanilang paglalaban, sinaksak niya ang kanyang sarili. Sa puntong ito, nataranta si Insok at agad na tumawag ng ambulansya dahil iyon ang kanyang anak. Nakikita ang gulat na ekspresyon ng kanyang ina. Biglang inagaw ng lalaki ang telepono dahil nasiyahan na siya na makita ang kanyang ina na nag-aalala sa kanya. Gayunpaman, malapit na magsimula ang talumpati ni Insok. Nakita niyang hindi naman malaki ang sugat ng kanyang anak kaya pinili niyang tumakbo upang magbigay ng talumpati at hinayaan ang katiwala na asikasuhin ang natitira. Ngunit hindi niya inaasahan na tahimik na umalis ang kanyang anak dahil ayaw niyang maging pabigat at magdulot ng problema sa kanyang ina. Ang tanging nasa isip niya ay, kapag mas malayo ako, mas magiging ligtas si inay. Sa ganoong paraan, nagpatuloy sa paglalakad ang anak hanggang sa maubos ang kanyang lakas, nawala ng maraming dugo at tuluyan ng umalis sa mundong ito. Samantala, sa kabilang panig, tinignan ni Yen Gong ang kanyang anak na babae at mukhang ipinagkatiwala na niya ang kanyang huling habilin. Gayunpaman, pagkaalis ni Hyunjin, agad na nagbigay ng huling utos si Yen Gong, sinabihan si Lee Cha-kim na maghanda. Sa sandaling ito, opisyal na kinontrol ni Insok ang buong korporasyon at umabot na sa tugatob ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang huling yugto ng drama ay paparating na. Tumawag si Yen Gong at sinabing malapit na siyang mamatay, kaya bago siya umalis, gusto niyang makita si Insok at sinabihan itong bumalik kaagad. Sa runway, sumakay si Insok sa helicopter. Gayunpaman, walang nakakita na sa di kalayuan, nanonood ang assassin na si Lee Cha-kim. Sa sandaling ito, tumingin si Jae-hoon kay Insok at kumaway sa kanya, ngunit bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Kaya hiniling niyang sumama sa kanya. Samantala, sa villa, ang chairman ng korporasyon na maihawak na daan-daang bilyong won, na halos buong buhay ay namuhay ng matapang, ay lumuha. Alam niya na opisyal na nagtatapos ang kanyang buhay. Ngunit sa huli ay hindi siya natalo, kundi tabla lang. Dahil ang kanyang kalaban, ang kanyang manugang na kumapit sa kanya, sa loob ng 18 taon, ay sumakay din sa huling pribadong jet na personal niyang inihanda para
para sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay inamin ni Jae-hoon ang kanyang damdamin sa kanya. Maging masaya na lang tayo sa isa't isa at nagplano silang maglakbay sa buong mundo. Sa sandaling ito, nawala na sa gitna ng ulap ang eroplano. Ang kanilang aksidente ay ibinalita sa mga balita. Dahil wala na si Ji In-suk, opisyal na pinalitan siya ng bunso na anak na babae sa posisyon na mamuno sa korporasyon. Kasabay nito, natagpuan ng ina ni Jae-hoon ang liham ng paalam niya. Mukhang alam na ni Jae-hoon ang lahat ng nangyayari noon pa. Ngunit pinili niya pa ring manatili sa tabi ng babaeng mahal niya at mamatay kasama niya. Dahil ang kanyang buhay ay matagal nang nakatuon kay In-suk. Kahit na labis siyang nasasaktan, naintindihan din ng ina ang damdamin ng kanyang anak na lalaki. Tanging ang laro ang oso ni Jae-hoon na lamang ang naiwan sa kanya. Magpatuloy sa mga darating na araw, ang kasakiman at pag-aaway ay sa huli ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Ang pagiging sakim sa karangalan, kayamanan, at katayuan sa lipunan sa buong buhay ay sa huli ay walang makukuha. Kaya, sana ay maging payapa ka at mamuhay ng tahimik at walang away.